Sa pagbabasa ng salita, para sa pagtatapos na gawain, ang dahilan kung bakit pinatatayo ko kayo, hindi po ba't kapag pinatutugtog nila ang The Star-Spangled Banner, tumatayo kayo, di po ba? Kaya bakit hindi natin gawin sa salita ng Diyos? Ito po'y paggalang. Ngayon, sa aklat ng Exodo, sa 12 kabanata, simulan natin sa 12 talata. Nais kong bumasa ng bahagi ng kasulatan sa 12 at 13 talata. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ng kahatulan. Ako ang Panginoon, at ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa bahay ng inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo, pagkapanakit ko sa lupain ng Ehipto. Ang paksa ko ay ang tanda. Iyuko na natin ang ating mga ulo ngayon. At sa kanyang pagtigil sa sagradong sandaling ito, bago natin siya tulugan ng pananalangin, may kahilingan ba kayo na nais niyong tugunin ng Diyos sa hapong ito? Itaas niyo lamang ang inyong mga kamay, at kapag naitaas niyo na, mangyaring pagnilayan niyo sa kaibuturan ng puso niyo ang nais niyong gawin niya. Saan man kayo naroon sa gusali, pagnilayan niyo po ang nais niyong gawin niya. Makalangit naming Ama, Ikaw ang Diyos na di nagbabago, at idinadalangin po namin sa iyo na din ginawa ang aming panalangin sa hapon na ito. Habang itinataas namin ang aming mga kamay, at iyo po ring mapapansin ang aking mga kamay ay nakataas din naman. At ang kahilingan ko po, na nais kong marinig ng buong madla ay, Panginoon, iyo pong pagalingin ang bawat taong nandito sa araw na ito. Iligtas ang bawat taong naliligaw. Ngayon, iyong sinabi na, kung inyong hihingin sa Ama ang anuman sa aking pangalan, yaon ay gagawin ko. Ngayon, Panginoon, iyo pong tulungan kami na makapanampalataya na may paglalakip bilang isang sama-samang bahagi ng nagsisipanampalatayang mga anak. Ikaw ay mangusap sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Ang iyong salita ay katotohanan. Iyo pong pagpalain ng aming mga puso. Pinasasalamatan ka namin dahil sa pagtitipong ito. Pinasasalamatan ka namin dahil kay kapatid na Grant at sa lahat ng mga manggagawa at lahat ng kaiglesiyahan at mga tao rito. At sa lahat ng iyong nagawa para sa amin, Panginoon. Kami nga'y lubos-lubos ang pasasalamat sa iyo. Ama, marami sa amin dito ang di na namin makikita pang muli ang isa't isa ngayon. Hanggang sa magkita-kita uli kami sa kabilang ibayo. Maaaring ito na ang pinakahuling gawain na madadaluhan namin sa mundong ito. Pumarito nawa ang Espiritu Santo at pagpalain kami ng sama-sama. May gawad nawa sa amin ang aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, kami nga'y dumadalangin. Amen. Makakaupo na kayo. May maliit na pad po ako rito. May mga isinulat ako ritong ilang kasulatan at malilit na bagay. Noon po'y nagagawa kong makabisa ang bagay-bagay sa isip ko. Pero heto't lampas 25 na ako, alam nyo. Ito po'y pangalawang 25 ko na. At mangyaring hindi na ako nakakatanda di gaya nung araw. At maraming mga nakatakdang pagtitipon at mga bagay-bagay at marami ring dapat gawin. Ang paksa natin sa hapon na ito'y ang tanda. Ang bungad ng tagpo natin ay sa Ehipto. Napakagandang tagpo nga nito. Nais kong makita niyong lahat ito at maging mapitagan lang sa abot ng makakaya niyo. Ehipto ang pangyayarihan ng tagpo. At ang panahon ng tagpo ay dun lamang sa pagsisimula ng Exodo. At ngayon, ito'y tipo ng panahon ngayon, gaya ng makikita rito, dahil tayo humaharap din sa isa na namang Exodo. Itong pagpapalabas ng Diyos sa Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Ito'y tipo ng pagpapalabas ni Kristo sa nobya mula sa iglesia patungo sa lupang pangako. Tayo'y nasa isang panibagong Exodo. Ngayon, kung pag-aaralan niyong maigi ang kasulatan, sapat lang kasi ang oras natin para matalakay yung mahalagang bahagi. Pero yan nga'y totoo. Tayo ang kung papaanong naglabas ang Diyos ng isang bayan mula sa isang bayan, ilalabas din ng Diyos ang nobya mula sa iglesia. Ang nobya ay tatawagin mula sa lahat ng kaiglesiyahan. Ito ngay ang hirang ng Diyos na ilalabas. At halos nandyan na tayo sa Exodo yan ngayon. Dahil nasa atin na ang bawat nakabatay sa kasulatang mga patunay na nakatayo na tayo mismo roon. Ngayon, alam kong lagi na itong sinasabit maraming beses na nga, pero kaibigan, darating ang panahon na sasabihin na ito sa pinakahuling pagkakataon.
Ang oras ay paparam sa walang hanggan sa mga sandaling yan. Siya'y darating upang kumuha ng nobya palabas ng iglesia. Ang tanda, ang siyang bagay na naging kaibahan sa pagitan ng Ehipto at Israel ng dalawang bansang ito. Lahat nga sila'y mga tao. Pareho silang nilikha ng Diyos. Pareho silang gawa ng Diyos. Pero ang pagkakaiba ay nung ipataw na ang kabayaran ng kamatayan. Ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan ay ang tanda. At ito rin ang mangyayari sa pagparito ng anak ng Diyos sa panahon na kukunin na niya ang nobya palabas ng iglesia. Ang magiging kaibahan nga ay yaong tanda. Ngayon, makinig po kayong maigi sa hapon na ito at tingnan niyo kung hindi pa ba ito ang katotohanan. Ang tanda nga ang magiging kaibahan. Kinakailangan kasing magkaroon ng pagkakaiba. Hahatulan ng Diyos ang sanlibutan isa sa mga araw na ito. Kung tatanungin ko ang mga Katoliko, sino kaya ang hahatulan niya? Sa anong batayan kaya siya hahatol? Sasabihin nga nila, sa iglesia. Anong iglesia? Iglesia Katoliko. Aling iglesia Katoliko? Maraming iba't iba. Sasabihin naman ng Methodist, sa pamamagitan ng Methodist, kung ganoon, tapyas na ang mga Baptist, mangyari ring, kung hahatol ka sa pamamagitan ng Iglesyang Baptist, lahat ng iba pa'y tapyas na. Sasabihin din ng mga Pentecostal, sa pamamagitan ng Pentecostal, kung ganoon, tapyas na ang lahat ng iba. Kita nyo, magiging magulo, masyadong magulo. Masyadong maguguluhan lang ang isip mo kung isipin mo na ganito. Subalit may parang nga rito ang Diyos na sinabi niyang sa parang ito niya hatulan ng sanlibutan, di sa pamamagitan ng Iglesia Katoliko, di sa pamamagitan ng Iglesia Protestante, bagkus, hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ni Yesus Kristo at si Jesus ang salita. Hayan nga't tumutugay-gay yan pabalik sa mismong Biblia uli. Kita nyo? Hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng Biblia. At ang Biblia ang aklat ng paghatol ng Diyos, ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo na walang kahit anong maaaring maidagdag o maibawas mula rito. Ang kaparusahan sa paggawa nun ay aalisin ang inyong pangalan mula sa aklat ng buhay. Kaya't manatili lamang sa aklat at ipanalangin sa Diyos na gawin tayong kabahagi nun. Ngayon nalaman natin ang tanda. Ano nga ba ang tanda? Ang tanda ay isang palatandaan na nabayaran na ang halaga. Itong tanda nga, katulad na lang dito sa mga release ng tren natin at mga bus, dinadala natin ang pera natin at doon sa istasyon tayo pumupunta. Ngayon kita nyo, sa mga bus, hindi nga doon pinapayagan. Sa mga lugar na ito na ginagamitan ng token, di sila pinapayagan doon na tumanggap ng pera. Di nila pwedeng tanggapin ng pera. Token kasi ang tinatanggap doon. Sabihin na lang natin sa eroplano o saan pang lugar. May partikular na lugar kang dapat puntahan na bilihan ng token at doon ka bibili. Gamit ang iyong pera mula sa iba't ibang token doon ng isang partikular na token. At ang token na ito ang magiging palatandaan na nabayaran mo na ang pamasahe mo. May karapatan ka na ngayong sumakay ng barko, sumakay ng eroplano, sumakay ng bus o saan pa man. Basta tahawakan mo lang ang token na yan para ipakita na ang biyahe mo'y nabayaran na. Ngayon, tandaan nyo yan. Huwag niyong kalimutan. Ang pinatay na kordero ng Israel ang hinihingi ng Diyos bilang kabayaran. Si Jehovah ay humihingi ng korderong papatayin, isang halili na walang sala. At katulad nga ng mga tinalakay natin sa buong sanlinggong ng daan, haya't ang Diyos po, sa tuwing gumagawa siya ng isang pagpapasya, di niya yun binabago kahit kailan. At noon ay gumawa siya ng daan. Unang bagay na ginawa niya noong bumagsak ang tao. Gumawa siya ng daan para may panumbalik ang tao. Mangyari kasing ninais niyang tubusin ang tao. At ang ginawa niyang pagpapasya noon ay ililigtas niya ang tao sa pamamagitan ng dugo na isang walang sala. At sa kailan-kailan pa man ay ito't ito pa rin ang kanyang ginagawa. Hindi niya yun binago. Walang dako na kakatagpuin ng Diyos ang sino mang mananamba, maliban lamang sa ilalim ng dugo. Yun lamang ang natatangi niyang dako. Kaso ang ginagawa natin, pinagpipilitan nating katagpuin siya sa ilalim ng teolohiya natin, sa ilalim ng denominasyon natin, sa ilalim ng pang-edukasyon nating mga programa. Ang iba pa nga'y nagsipagtayo ng mga turet, ang iba'y mga siyudad. May Babylonia at may tore ng Babel, at lahat ng sari-saring bagay. Pero kailan may, di yun mababago. Kakatagpuin lamang ng Diyos ang tunay na mananamba sa ilalim ng dugo. Hindi niya yun babaguhin. Hindi nga tayo maaring lahat ay Methodist, lahat tayo Pentecostal, lahat tayo ganito, ganoon o ano paman. May mga hindi tayo pinagkakasunduan. Pero kung ako nga'y lalapit sa isang tao, maski Katolikong pari pa siya o ano paman, kung siya nasa ilalim ng dugo, kami magkapatid. Hindi ko alintana saan man siya nabibilang, basta't nasa ilalim siya ng dugong yun. Ngayon,
Ang korderong pinatay ng Israel ang hinihingi ni Jehovah bilang kabayaran. At yung dugo ang tanda na tapos na ang gawa. Ang Diyos nga'y humingi bilang pagtutubos mula sa Ehipto. May labas patungong lupang pangako. Humingi siya ng hayop na pinatay. At ang hayop na yun ay kailangang, yung dugo ng patay na hayop na yun, ay kinakailangang mailagay sa itaas ng pinto at sa mismong pintuan, at tatayo yun bilang tanda na yung bagay na hinihingi ni Jehovah ay tapos nang gawin. Kita nyo? Ngayon, hindi nga yung kordero ang tanda, yung dugo ang tanda. Ngayon, ang buhay ay kumawala na doon sa hain, at ngayon, ang dugo ay naging tanda. Ang kanyang mga tagubilin ay naisakatuparan na. Tatayo bilang tanda ang dugo. Palatandaan na ginawa na nung mananampalataya ng eksakto kung ano ang inihingi. Yun ang tanda. Sige, makikita natin diyan sa mananampalatayang sumasamba na nagkaroon na siya ng pagkakakilanlan doon sa hain na kanyang hinihandog. Kita nyo? Ito nga yung bahay at mananamba. Ano yung hinihingi? Pumatay ng isang kordero. Sa 14 na araw matapos itong may patupad. Isang lalaking kordero na walang sala ang kinakailangang patayin ng buong Israel at kukunin ng dugo gamit ang hisopo at ilalagay yun sa itaas ng pinto. At siya nga pala, ang hisopo ay simpleng damo lamang. Ang ibig sabihin ng hisopo ay inyong pananampalataya. May mga tao kasing pinipilit nilang magkaroon ng pakitang gilas na pananampalataya. Yan tuloy ang dahilan at napapalampas nyo ang kagalingan nyo. Ang pananampalataya ay simpleng bagay lamang. May pananampalataya kayo sa tuwing pupunta kayo sa simbahan. May pananampalataya kayo sa tuwing lalakad kayo sa labas. May pananampalataya kayo sa tuwing paandarin nyo ang kotse nyo. May pananampalataya kayo sa tuwing kakain kayo ng hapunan nyo. Ganun nga dapat ito. Simpleng pananampalataya lamang. Ngayon, upang maipahid ang dugo, ipinapahid ito gamit ang hisopo na isang simpleng damo na pangkaraniwang tumutubo sa kung saan sang dako sa Palestina. Ipinapakita nga riyan ng pananampalataya na gagamitin para ipahid ang dugo ay di isang pakitang gilas na bagay na kinakailangan mo raw magtaglay ng lahat ng klaseng degree sa pagiging doktor para maipahid niyon. Simple, pang-araw-araw na pananampalataya lang para makasampalataya sa Diyos. Kita nyo? Ipahid nyo ang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya gamit ang hisopo. Ngayon, ang mananamba ngayon na makikita sa ilalim ng dugong ito ay nagpapakita na isinakatuparan na niya ang hinihingi ni Jehovah at ang mananambay na pagkikilanlan na. Ipinapakita ng tanda na siya napagkikilanlan na doon sa korderong pinatay na hinihingi ni Jehovah. Tapos na ang gawa. Napakainam ngang tipo yan ng panahon ngayon ni Kristo at ng mananampalataya. Kapag ang tanda ay nalalantad na sa mananampalataya, ipinapakita nga nito na tinanggap na yun at ang gawa ay natapos ng gawa. Kaya, ang dugo ay isang tanda ng pagkakakilanlan. Itong dugo mismo. Tumulo ang dugo ng hayop na matay, at ang dugo nito ay nasa pader. Ngayon, ang buhay ng hayop ay nandun sa dugo, at ang buhay ay nandun nga sa dugo. Alam natin yan. Sinasabi yan ng Biblia, at pinatutunayan din yan ng siyensya, ng buhay ay nasa dugo. Kaya naman, kapag ang hayop ay papatayin at ang buhay ay inihiwalay na mula doon sa hayop, ang dugong kinakailangan ay yung chemistry dapat ng dugo na tatayo bilang tanda. Dahil ang buhay na nasa dugong yun ay di maaring bumalik sa mananampalataya dahil ito'y buhay ng hayop. At ang buhay ng hayop at buhay ng tao ay magkaibang-magkaiba. Walang kahit anong pagkakapareho. Kumuha ka ng dugo ng hayop, at isalin mo yun sa iyo, mamamatay ka. Kaya nakita nyo, tayo isa nga yung ibang buhay na nasa dugo ng hayop kung ikukumpara sa bagay na yun na nasa dugo ng tao. Dahil ang tao'y mayroong kaluluwa, ang hayop ay walang kaluluwa. At ngayon, ibig sabihin, yung dugo mismo, intindihin nyo po itong maigi, yung pulang chemistry na yun, chemical na nasa dugo. Tatayo nga yun sa may pinto bilang tanda na namatay ang isang kordero ngayon. Dahil ang buhay ng kordero ay di maaring bumalik sa taong mananamba. Pero ngayon, isa po lamang itong tipo. Ngayon, hindi yung chemical na dugo ng Panginoong Yesus na ating kordero, bagkus yung buhay na naroon sa dugo, ang Espiritu Santo. Bumabalik ito at ito'y tanda na tinanggap na natin at ginanap na natin ng eksakto ang sinabi sa atin ng Diyos na gawin.
At ngayon, sa pagkakaroon na natin ngayon ng tanda, tayo na pagkikilanlan na doon sa ating hain. Ganap na ganap. Wala na akong nakikitang iba pa na mas lilinaw pa rito. Kita nyo? Ang tanging paraan lang para masabi ng isang tao ng isang bahay ay nabibilang din na nasa ilalim ito ng dugo ay dahil doon sa chemistry ng dugo na nasa mga pinto. Lalampasan sila. Titingin kasi doon yung anghel ng kamatayan at dapat makita doon yung dugo. Ngayon, heto't isa nga uli itong tipo ng Espiritu Santo. Ngayon kita nyo, hindi maaaring literal na dugo ni Jesus ang mapapasa atin dahil kung ganon, kakailanganin niya ng masyadong maraming dugo sa kanyang katawan. At tumulo pa ngayon, palabas ng kanyang katawan, tumulo dun sa lupa, 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya di maaaring yun mismo ang tanda. Yung buhay na naroon sa dugo, yun ngayon ang tanda. Patutunayan ko yan sa inyo sa ilang minuto sa pamamagitan ng Biblia. Yun yung tanda na mapapasa bawat isa sa atin upang ipakita na napagkilanlan na tayo sa ating hain at naisakatuparan na natin ang hinihingi ni Jehova. Sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes, "Mangagsisi kayo bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, bawat isa na tawagin ng Panginoon nating Diyos." Kita nyo? Hindi lang basta pagpapakita sa kanila, bawat isa na tawagin nga ng Panginoon. Marami ang nag-iisip na tinawag sila, pero ang bawat isa'y ang Panginoon ang tumawag. Yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinawag niya. Ang lahat ng tinawag niya ay inaring ganap niya. Ang lahat ng kanyang inaring ganap ay kanyang niluwalhati. Tapos na. At ngayon, kung kukuha ka ng isang taong di naniniwala ng Espiritu Santo ay para sa panahong ito, nakikita niyo ba ang ginagawa nila? Tinatanggihan nila ang tanda na siyang pinakapahiwatig na ikay may kaugnayan sa hain na iyong inihahain. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Napakasimple lang nito kung titingnan niyo lang sa paraan na isinulat ito ng Diyos. Ngayon, dinala tayo ng dugo at tayo na ngayon ay ipinapakita ang pagpapahiwatig ng Espiritu Santo na siyang buhay. Ngayon, ang buhay ng hayop ay di maaring bumalik sa tao dahil di nga sila magtutugma. Ang buhay ng hayop ay walang kaluluwa. Ang buhay ng tao ay mayroong kaluluwa. Di alam ng hayop na siya'y hubad. Di niya alam ang tama sa mali. Siya'y may ano lang. Siya'y may espiritu, pero walang kaluluwa. Ngayon alalahanin niyo, ayan nga, ang kaluluwa ang kalikasan ng espiritu. Siya nga. Ngayon masdan, hayat nung ang buhay ng ating hain, si Jesus Kristo, nung ang dugo niya'y nabubuo, siya ay Diyos na nakapaloob sa isang tao. Ngayon, bumaba nga siya mula sa pagiging Jehova upang mapagkilanlan ang sarili bilang tao, upang ianyo ang sarili sa hubog ng tao, upang mapagkilanlan tayo sa Kanya. Siya ang kordero ng Diyos, at sa loob niya kung saan ang dugo. Ngayon, alam kong may ilang nagsasabing dugong Hudyo siya. Maririnig niyo ang mga Hudyo na sinasabi yan. Hindi siya dugong Hudyo, at di rin siya dugong Hentil. Siya ang dugo ng Diyos. Wala nga siyang kahit anong Hudyong, hindi siya Hudyo o Hentil. Siya ang Diyos. Isang birhen na maglilihi. Ngayon, alam kong marami sa inyo at mga protestante ang iniisip na yung itlog ay nanggaling kay Maria. At yung hemoglobin na nanggagaling, ang buhay ay nanggagaling doon sa selulang dugo. Dahil ang isang inahing manok ay maaring mangitlog kahit walang pagniniig sa lalaking manok. Pero di yun mapipisa dahil hindi yun nasibulan. Ang buhay ay buhat sa dugo na nanggagaling sa kasariang lalaki. Pero sa kasong ito, walang kasariang lalaki. Kaya, ang buhay na nasa dugo ay kinakailangang manggaling sa Diyos lamang. At siya nga'y lumikha ng selulang dugo sa sinapupunan ni Maria. Ang Diyos mismo, ang manlilikha mismo, ang gumawa ng selulang dugo. Ngayon tingnan niyo, sinasabi nila, bueno, yung katawan dapat yon. Kaya kay Maria ang itlog. Hindi po. Di galing sa babae, wala ni itlog. Kung itlog ngayon, hindi mo pwedeng ilakip ang semilya ng walang sensasyon. At kung kanyang ang babae ay nagkaroon ng sensasyon, ano sa palagay niyo ang ginagawang yun ng Diyos? Kapwa niya nilikha ang itlog at dugo. Ganun nga siya mismo. Nahihipo natin ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Unang Timoteo 3:16. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman.
Naihipo natin siya ng ating mga kamay. Ang katawan na yun ay Diyos. Tunay, yun nga. Siya ay Diyos buong buo sa anyo ng isang tao. Ngayon mapapansin natin dito na yung selulang dugo na yun na nahapak ay lumabas doon ang Diyos. Ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya, na walang kahit sinong iba ang makagagawa, walang ibang paraan ang uubra. Kinailangan ang banal na dugo mismo. Kinailangan ng Diyos na bumabat maging tao upang batahin ang sarili niyang kautusan. Kung si Jesus ay isang propeta lamang, isang taong nahiwalay sa Diyos, ang Diyos nga'y hindi matuwid. Kung sasabihin ko, hayaan natin si kapatid na Grant ang mamatay para sa kung anong pagkakasala ni Billy, na siya namang dapat mamatay dahil doon, o kung ano paman bilang kabayaran, hindi nga yun magiging makatarungan. Kung ang sarili ko namang anak ang mamamatay para sa kaparusahan na ako mismo ang nagpataw, di rin yun makatarungan. May nag-isang matuwid na katarungan lamang akong magagawa, yun ay humalili sa pwesto niya kung nais kong maligtas siya. At ang Diyos nga'y kinakailangang maging laman upang kunin ang pwesto ng makasalanan. Ang Diyos nga mismo ay nahayag sa laman. Wala nang iba pa kundi ang Diyos mismo. Ngayon, heto na nga siya, nahayag sa laman upang kunin ang kasalanan ng sanlibutan at kanyang ipinakilanlan ng sarili sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakakilanlan sa Kanya. Nakikita niyo ba ang kahalagahan nun? Ngayon, nalaman natin na yung pagkakakilanlan natin sa ating hain, yung buhay ng hain na yon ay napa sa atin. Ito ngang Espiritu Santo. Nung ang selulang yon ay nahapak, inilabas noon ng Diyos. Inilabas ang Diyos nang sa gayon ay kanyang mapaging banal ang isang bayan sa pamamagitan ng sarili niyang dugo at ilagay ang Diyos sa tao muli. Ang Diyos sa inyo, buhay na walang hanggan. At kahit sinong mag-aaral ng Griego ay nalalaman ng salitang yan, ng buhay na walang hanggan ay galing sa salitang Zoe, Zoe, nang ibig sabihin ay mismong buhay ng Diyos. Siya nga, ang natatanging paraan lang upang ikaw ay magkaroon ng buhay, ayan nga't may nag-iisang anyo lang ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang mismong buhay ng Diyos na nandyan sa inyo. Kita nyo? Kaya naman mayroon ka na nitong buhay na walang hanggan, dahil siya lamang ang isang walang hanggan. At tayo mga katangian ng kanyang kaisipan, bago pa man magkaroon ng pagtatag ang sanlibutan o ano paman. Lahat nga ng ito'y kanyang kaisipan, at tayo ang kahayagan ng kanyang mga kaisipan kung ano nga yun. At kinakailangan niyang bumaba upang punit alisin ang kasalanan. Walang ibang makakagawa nun. Walang kahit sino ang karapat-dapat para gawin yun. Walang ibang makakagawa nun, kundi siya lamang at kanya yung ginawa. At nung ang buhay ay lumabas mula sa katawang yon na tao, ang anak ng Diyos, yung kapangyarihan niya para lumikha ay gumawa ng isang gusali, gaya ng sino pa mang kontratista. Nagtayo ng gusali na kanyang nilukuban mismo. Ginawa yun ng Diyos. At pagkatapos, nung ang buhay na yun ay kinuha, yung dugo, yung chemistry nito ay nabubuo sa lupa, katulad ng dugo ni Abel na nabubuo rin sa lupa. Pero mula sa dugong yun ay lumabas ang Espiritu Santo ng Diyos. At yun ay ipinadala sa tao sa araw ng Pentecostes upang maging pagkakakilanlan sa hain na namatay para sa kanila. Walang ibang paraan sa mundong ito para matamo natin ito. Isang positibong tanda. Tingnan nyo, kung kayo'y nagkasala, ng kabayaran ay kamatayan, at alam nyo na hahantong kayo sa silya elektrika. At tandaan nyo, ang tanggihan. Dallas, pakinggan nyo, ang tanggihan ng dugo ni Jesus Kristo, ang tanda ng kanyang dugo. Kung nakita nyo na ito at tinanggihan nyo pa ito, kayo nga'y haharap sa paghatol na ang dugo niya'y nasa inyong mga kamay. Makasalanan, miyembro ng iglesia, tandaan nyo yan. Ano kaya kung si Lee Oswald ay naranasan niya yon na ilang araw siyang balisa at pinagpapawisan siya ng gusto sa harap ng Korte Suprema na dapat niyang harapin? At alam nga niya na dahil sa pagpatay niya sa presidente ay walang kahit katiting na awa. Ano kaya ang pakiramdam ng lalaking yun sana? Tiyak na kahindik-hindik yun. Kaya't di niya naranasan yun dahil may lalaking bumaril sa kanya bago pa. Pero isipin niyo nga yung uupo ka doon sa harap ng galit na Korte Suprema habang nasa kamay mo ang dugo ng kababayan mo, ang presidente ng Estados Unidos. Magaan pa nga yan kung tutuusin para sa mga taong pinalampas lang ang dugo ni Jesus Kristo sa sandaling tatayo ka na doon sa pinakakorte ng Diyos. Pagpapawisan kayo sa takot kung alam niyo lang. Si Oswald nga'y ang nangyari lang sa kanya'y
Nawaksi siya sa buhay niya rito sa lupa. Pero ang Diyos nga'y iwawaksi kayo ng mapasawalang hanggan palayo sa kanyang presensya. Magiging kahindik-hindik na bagay to. Pansinin, kung kayo nga'y haharap sa mga korte na kayo may sala talaga, kinakailangan mong maghanap ng pinakamagaling na abogadong mahanap mo. Ganun ang gagawin ng kahit sino. At bawat tao na naisilang sa mundo, wala kong pakialam gaano mang kaganda ang tahanan na pinagmulan niya. Siya'y may sala sa dugo ni Jesus Kristo hanggang sa tanggapin niya ang kapatawaran para rito. At ang natatanging paraan para malaman mo na tama ang kapatawaran ay kapag inilagay na ng tanda ang sarili nito sa inyo at taglay niyo na ang tanda. Pansinin, sa pagkakasala mo, kaya't kinakailangan mo maghanap ng pinakamagaling na abogadong mahanap mo para iapila ang kaso mo. At kung ako'y haharap sa paghatol ng Diyos, hindi ako magdadala ng pari doon. Hindi ako magdadala ng tao doon. Titiyakin kong ang dadalhin ko doon ay ang pinakamagaling na abogadong mahanap ko para iapila ang kaso ko. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo, mga kaibigan kong Kristiyano. Ang abogado natin ay ang siya rin yung tagahatol natin. At ang ahatol sa atin ay naging abogado natin. Ang kaso ay naresolba nung tanggapin natin ang kapatawaran niya sa atin. Ang tagahatol mismo ay bumaba at naging abogado. At ang abogado at tagahatol ay ang siya ring iisang tao. Ang Diyos ay naging tao, nang sa gayon ay mapawalang sala niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan na ipinataw niya sa kanya. Hallelujah! Ang ibig sabihin nun ay purihin ang ating Diyos. Nararapat sa kanya ang lahat ng papuri. Ang tagahatol natin at abogado ay siya ring iisang tao. Ang Espiritu Santo ang tanda na tayo nga'y pinatawad na. Sarado na ang kaso. Sa bawat lalaki at babae na tunay ngang tumanggap na ng bautismo ng Espiritu Santo, siya'y nilitis na, siya'y may pagkakakilanlan na sa abogado niya, sa tagahatol niya, sa haing handog niya, at ang tanda na hawak-hawak na niya at pag-aari na ay nagpapakita na bayad na ang biyahe niya patungo sa kalwalhatian. Amen. Tapos na. Hawak-hawak na niya ang tanda na yun. Pag-aari na niya yun. Ang bautismo ng Espiritu Santo na siyang saksi ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Amen. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Yan ang pagkakakilanlan niyo, na hawak-hawak niyo na ang tanda. Ngayon, kung hindi niyo pa hawak ang tanda na yon, hindi ka makakapasok. Pinakailangan kasing taglay mo yung tanda na yon. Yun ang hinihinging kabayaran. Pagka aking nakita ang dugo ang tanda. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Kinakailangan niyo ang tanda. Kung wala, hindi kayo makakapasok. Kinakailangang taglay niyo ang tanda. Kung ang tanda ay hindi hayag, hindi nakikita doon, maging yung tipan ay di yun hiiran. Sasabihin nyo, bueno ngayon, kapatid na Branham, teka nga muna sandali. Ganun nga yun mismo. Ang tanda ay mas mataas sa tipan. Mangyari ngang ang Israel ay may tipan ng pagtutuli. At bawat Hudyo nga'y maaari siyang lumabas at patunayan yon sa kahit sino. Kaya kong patunayan sa iyo na tuli ako. Isa akong Hudyo. Tuli ako alinsunod sa utos ni Jehova. Pero hindi nga siya nun mapapawalang saklaw kung ang tanda ay wala rin doon. Kinakailangan niyang maipakita ang tanda na yon. Nakukuha niyo ba? Kanyang kinakailangan na yung tanday nandun, ano't anuman. At kung ikaw ngay nasa tipan, kung may Hudyo magsasabi, hindi ako maglalagay ng dugo sa pinto ko, mapapatunayan ko kasi na Hudyo ako sa tipan. Abay patay siya sa anghel ng kamatayan. Kahit gaano pa siyang katapat, gaano pang kabuting miyembro sa iglesia, gaano pang kalaki ang naibibigay niyang ikapu, gaano pang kadalas ang pagsambit niya na nananampalataya raw siya kay Jehova. Ang inihingi nga ni Jehova ay yung tanda na yun. At yun din ang inihingi niya ngayon. Mangyari nga ganoon din. Mangyari talaga. Sapagkat walang daan sa ilalim ng langit, walang ibang pangalan ang ibinigay sa anumang paraan. Kahit gaano ka pang kabuti, gaano pang katapat, ang tanda na yun ay kinakailangang naroon at maipakita. Yung dugo, sasabihin mo, bueno, pinatay ko na yung kordero at inilagay ko sa loob ng tapayan. Itinago ko sa likod dito. Hindi yun ang sinabi niya. Kinakailangang mailagay yun sa itaas ng pinto at sa dako ng pintuan. Kinakailangan na maipakita yun. At kinakailangang makita sa buhay mo nang tandain nandyan nga sa iyo. O kayong mga Pentecostal, ano ba yung pinagagawa nyo? Putol ang buhok, dekolorete ang mukha, ang mga lalaki na may mahalay ang biro at kung ano pa.
Nasaan diyan ang pagpapakita ng dugo ng Panginoong Yesus Kristo ay ang tanda ng Espiritu Santo. Kayo'y mayanyo lang ng kabanalan at binabansagang pangkukulam at lahat na itong mga pagkilos ng Diyos na pangkukulam. Paano nyo ba dapat ipinapakita ang tanda? Sasabihin nila, ako'y pente, wala akong pakialam kung ano ka man. Ako'y baptist, ako'y pres, wala akong pakialam ano ka pa man. Kinakailangang nandun mismo yung tanda na yon. Yon ang hinihingi ng Diyos. At wala nang iba, kundi yun lang. Sasabihin nyo, bueno, may degree ako sa pagkadoktor. Wala akong pakialam gaano pang karami ang degree mo. Ang hinihingi ng Diyos ay yung tanda na yon. At yun lang. Yun ang palatandaan ng daan mo'y nabayaran na. Hindi niya iintindihin yung mga patunay ng pag-aaral mo at kung ano-ano pa. Ang hinihingi niya ay yung tanda na yon. Sasabihin ng nagmamaneho ng bus, aba, teka, hindi ko yan token. Sasabihin nung tumatawa sa aeroplano, bueno, pumunta ka muna doon. Yung ticket ang pinaka-token. Pupunta ka doon at sasabihin mo sa piloto, eto po, gusto ko pong makasakay sa aeroplano niyo. Magkano po ba? Pumunta ka muna doon at kumuha ng token. Oo, babayaran na lang kita. Di ko pwedeng tanggapin yan. Hindi ka makakasakay ng aeroplano ko hanggang sa makapunta ka roon at bayaran ng halaga at kumuha ng token. Token ang hinahanap ko. Sasabihin nyo, bueno, nakapag-eskwela naman ako. Ganitong nagawa ko, ganon. Wala akong pakialam ano man yung mga nagawa mo. Ang kinakailangan mo ngang taglayin ay yung tanda o hindi ka makakasakay. Amen at amen. Hindi pa ba nyo nakikita? Ang hinihingi ng Diyos ay yung tanda. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Kapag aking nakita ang tanda. Kung hindi yun naipakita, walang bisa ang tipan. Kaya't ganap na masasabi ng isang Hudyo at mapapatunayan pa niya ng sarili niya isang tuling Hudyo. Madadala niya ang mga kapatirang lalaki sa tapit masasabi, tingnan nyo, tuli ako. Wala nga yung magiging bisa. Sasabihin nyo, ako'y Methodist, ako'y Baptist, ako'y Pentecostal, ako'y ganito, ako'y ganon. Wala yung magiging kabuluhan doon. Kinakailangan na taglay mo yung tanda. At kapag ang tanda'y dumating na, pinapatotoo nito si Kristo. Sinabi niya na magiging ganoon nga ito. At si Kristo ang salita. At paano nyo nga may tatanggi na ang Biblia ay totoo, na bahagi nito at nagagawa pa rin yung sabihin na taglay-taglay nyo ang tanda, samantalang ang tanda ay yaong pagpapatotoo mismo ni Jesus Kristo. Kita nyo? Yan nga ako nagtataka. Oo, sasabihin, hindi ako naniniwala. Naniniwala akong lipas na ang araw ng himala. Oo, mag-ingat kayo. Walang tanda sa ganyan. Ang tanda kasi sasang-ayon ng may diin sa bawat salita ng Amen. Lahat-lahat. Dahil yun mismo ang Diyos. Kita nyo? Sige. Pero kung wala talaga doon ang tanda, ang tipan nga'y hindi iiral. Mapapawalang bisa yun. Ganon din sa ngayon. Kahit gaano pa niyong ipagdiin ang sabihin, ako'y sumasampalataya sa bawat salita rito sa Biblia. Sasabihin, kapatid na Branham, kaya kong bigkasin sa iyo nang walang tinginan ng kalahati nitong Biblia. Itong buong Biblia mismo, mula sa puso. Sinasampalatayanan ko ang bawat katiting na bahagi nito. Magaling kung ganon. Nagagawa rin yan ni Satanas. Siya nga. Kaya kinakailangan talaga ang tanda. Bueno, kapatid na Branham, tad ng mga diploma ang dingding ko. May bachelor ako sa sining, tapos may degree pa ako sa pagkadoktor. At may LLD pa kamo sa Latin. At nakapagsulat pa ako ng mga libro. Nagawa ko yung ganito. Nagawa kong lahat. Nagawa ko ang sari-saring mga bagay. Wala akong pakialam. Ayos lang naman yan. Pero kinakailangan mo ang taglayin ang tanda. Ang tanda. Dahil tanda ang siya pa rin hinihingi. Sasabihin nyo, ako'y mag-aaral ng Biblia. Ako'y mabuting tao. Ako'y ganito, ganoon. Marahil napakainam nga niyan. Lahat ng yan ay mabuti naman. Pero kinakailangan pa rin ang tanda. Ngayon, nakahanda na ngang tumama ang kamatayan sa Ehipto anumang oras. At sa gayon din ang kamatayan ay handa na rin tumama sa bansa anumang oras. Ana Jean, sa palagay ko, yung tatay mo ang nagsabi ng pahayag na ito noon. Gustong-gusto ko yun. Sabi niya, alam mo, itong bansang ito, sa gayunding mga pagkakasala, kung palalampasin lang ng Diyos ang Amerika sa ginagawa nitong ganon, siya'y maobliga sa pamantayang yun na ibangon ng Sodoma at Gomora at humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa pagsunog sa kanila. At tama yun. Alalahanin nyo, ang Israel nga'y nagbayad sa bawat sala na ginawa nito at ganon din tayo. Gaano na bang kaluwag tayo ngayon? Higpitan niyo ang kagayakan. Manumbalik kayo sa Diyos, Iglesia. Hindi lang natin sinasabi ang mga bagay na ito para maiba tayo. Sinasabi ko ito sa inyo para magbabala. Maniwala kayo. Nakaumang na ang kamatayan at tatama na. Ipinakita na sa kanila ng Diyos ang kanyang biyaya at kanyang habag sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Ganon din siya ngayon bago ilabas ang Iglesia. Pero sa kabila nun, ay wala pa rin paghahangad sa kanila na magsisit maniwala sa mensahe. Kita nyo, may mensahe nga muna bago ilabas ang Iglesia. Lagi ngang mayroon. Ganon din ngayon. Bawat espiritual na pangyayari ay tanda na nanggagaling sa Diyos. Naniniwala ba kayo riyan?
Kung paanong ang mensahe, may tanda muna at pagkatapos may mensahe na kasunod ng tanda. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabi, kung hindi nila paniwalaan ang tinig ng unang tanda, marahil ay paniniwalaan nila ang tinig ng pangalawang tanda. Ngayon, kung may nakikita kayong mga tanda na umiiral at wala namang mensahe sa likod nun, pagkus, yun at yun pa rin ng mga matatandang eskwelahan ng teolohiya at ganun pa rin. Hindi nga yun galing sa Diyos. Pero kung saan may tanda na ipinapakita, kinakailangan nga ang may mensahe na kasunod ito. Ngayon tingnan nyo, nung dumating noon si Jesus sa eksena, nabibingi ko po yata kayo, o maral sa nangangasiwa ng mikropono rito, parang umaalingaw-ngaw ang tunog nito. Baka masyadong malakas lang. Gusto ko pong makuha nyo sana ito. Nung dumating noon si Jesus sa eksena, wala siya nung sinasabi masyado sa mga tao nung una. Kaya gustong-gusto ng lahat na makapunta siya sa iglesia nila. Itong binatang propetang ito, nagagalak kami na mapaunlakan niya kami. Nagpapagaling siya noon ng mga may sakit. Luwalhatiin ng Diyos. Nagbangon ng Diyos ng dakilang lalaki sa gitna natin. Mainam yun. Kaya isang araw ay dumako na sa iyon ang tanda niya. Sinabi ng Isaias 35 na magkakaroon ng tanda. Lulukso ang pilay na parang usa. At iba pa, makakakita ang bulag. Ganong tanda. Ipinakita niya ang kanyang tanda ng pagiging Mesiyas at iba pa. At ang mga tao roon, marami sa kanila ang sabi, paniwalang-paniwala kami rito. Bueno, ngayon, kung yun yung tanda, kinakailangan ngang may kalakip na tinig yung tanda na yun. Ano ang tinig sa likod nun? Yaon ngang simulan niyang ituro ang kanyang turo't aral at tawagan silang mga kumpol ng ahas sa damuhan. Mula noon ay di na siya naging popular. Kita niyo, nung dumating na yung tinig na kalakip ng tanda, nauna yung tanda. Si Moises ay nagtungo sa Ehipto, taglay-taglay ang isang tanda. At nung maihagis niya sa lapag ang kanyang tungkod, naging ahas yun. Yun yung tanda. Pero pagkatapos nga nun, dumating ang tinig na kalakip ng tanda. Mula noon ay nag-iba na ang sitwasyon. Kita nyo, ayaw na nila yun. Ang tinig ay kinakailangang sumunod sa isang tanda. At walang ibang panahon na maaari yung dumating, kundi yung panahon lang na yun. Dahil yun ang panahon kung kailan matutupad ang kasulatan. Pansinin niyo yung sinabi niya sa kanya doon sa nagniningas na kahoy. Nakita ko ang hibik at narinig sila na aking bayan. At nakita ang pagpapakasakit sa kanila ng mga nagpapahirap sa kanila doon sa Ehipto. At naalala ko ang aking pangako na ipinangako ko kay Abraham. Naubos ang 400 taon. At sinabi niya kay Abraham na mapupunta sila doon. Kita niyo? Walang ibang panahon na matutupad yun. Kinakailangan ni Moises na pumunta doon sa takdang oras na yon. Ang tiktak ng malaking orasan ng panahon ay sakto sa oras. Hindi yun maaring maaga ng 1 minuto o atrasado ng 1 minuto. Kinakailangang saktong-sakto yun sa oras. Bueno, ayan nga, nakita nyo, tumatakbo ang lahat ng bagay ng saktong-sakto sa panahon. Hindi maaring dumating sa ibang panahon. Hindi rin maaring ang mga bagay na ito rito ay darating sa ibang panahon. Hindi ito maaring dumating sa panahon ni Luther. Hindi ito maaring dumating sa panahon ni Wesley. Sa panahon ng mga Baptist at Methodist sa panahon nila. Hindi nga ito maaring dumating noon doon. Sa panahong ito kasi ito darating. Ang Israel ay kinakailangang maging bansa. Ang mga iglesia ay kinakailangang ganyan ang kondisyon nila sa kung ano ang kondisyon nila ngayon. Kinakailangang magkaroon ng ikatlong mensahe ng ikatlong kapanahunan ng iglesia. May Laodicea dapat muna. Hindi nga ito mabubuo hanggat di pa muna dumarating ang Pentecostal at maubos nilang lahat nilang maibubuga. At lumabas doon at mag-organisa at gawin ang ginawa nilang yun. Tapos darating na ito. Tapos darating ang Panginoon. Kapag itinaboy na nila siya sa labas ng iglesia, siya ang salita. Takot ang mga taong ito na hamunin ng salita saan mang dako. Tahimik lang sila sa bagay na ito. Pero reklamo naman ang reklamo sa loob nila sa bagay na ito. Sa Chicago di pa katagalan, noong magbigay sa akin ng Diyos ng isang pangitain, nasa 300 ministro ang nasa harap ko noon sa dakong yun, sabi ko. Ngayon alam ko ang iniisip nyo. Tungkol dito sa binhi ng serpiente at iba pa. Sabi ko, sigit kunin ng isa sa inyo ang kanyang Biblia at lumapit dito tumayo sa tabi ko at pabulaanan ito. Abay, sila na ang pinakatahimik na grupong maririnig mo kahit kailan. Sabi ko, kung gano'n ay tigilan niyo ang panuliligsa sa likod ko. Kita niyo? Labas kasi yon sa napag-aralan nilang kaisipan. Tapos sasabihin nila, si kapatid na Branham ay isang propeta kung nasa kanya ang pahid, pero kapag wala na sa kanya ang pahid, di ko mawari. Kung di pa ba naman yan yaong tanda ng pagiging balimbing na teologo? Yung mismong ibig sabihin ng propeta ay makalangit na tagapagpahayag ng salita. Ang salita ng Diyos ay dumarating sa mga propeta. Sa ganong paraan napagkilanlan si Jesus. At sinabi ng mga taong yun doon pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ang sabi nila, alam naman naming propeta siya ng Diyos, kita nyo? Wala kasing kahit sinong tao ang makagagawa ng mga bagay na gaya nun, maliban na lang kung ang Diyos ay nandun mismo sa taong yun.
Tapos di naman matanggap ang mensahe niya. Hindi nila matanggap si Juan at siya isang propeta. Di matanggap-tanggap si Elias. Ni isa man sa kanila at ang mga lalaking ito ay may makalangit na kapahayagan. Ang Ingles na salitang propeta, sa Ingles kasi maaaring ang kahulugan ng salitang ito, ang ibig sabihin ay isang mangangaral. Pero kapag ang tinutukoy niyo ay yung propeta ng matandang Biblia, ang ibig sabihin nga nun ay isang tagakita at mapagkikilanlan siya. Ayan nga, sa kung anong sabihin niya ay nangyayari at tanda ngayon na siya isang propeta. Siya rin ay may tanda na taglay-taglay niya ang makalangit na kapahayagan nung nasusulat na salita. At tapos pinagtitibay yun ng Diyos na nasa likod niya, pinatutunayan yun. Papaano? Bueno, kinakailangang mangyari ito sa paraan na dapat itong mangyari. Ganun lang yun. Wala kasing paraan para paikutan ito. Sinabi ng Diyos na gano'n ang mangyayari, at kaya hayan nga kayo. Pero heto na ito ngayon, kita nyo? Ang tanda na yun ay kinakailangan na naroon na pinakikilala ang salitang yun at ginagawa yung ganap na totoo. Pagkatapos, yung mismong pagkakapangako niya, mismong paghahanda niya sa kanyang buong bayan na naukol sa lupang pangako. Ngayon, kaya't magpapangyari nga siya ng isang eksodo rito na isang tipo. Ngayon, susubukan ko pong matapos sa loob ng susunod na 15, 20 minuto sa mensaheng ito. Pansinin niyo pong maigi ngayon. Gusto ko pong makuha niyo ito. Dahil baka hindi ko na kayo makita pang muli sa susunod, kita nyo? Ngayon pagmasdan nyo kung papaano niya inihahanda ang kanyang bayan. Ilan ang nakakaalam na hindi niya binabago ang kanyang mga pamamaraan? Hindi niya binabago. Ngayon kahit tingnan nyo pa sa Biblia, hindi niya talaga yun binabago. Hindi po. Papaano niya inihanda ang bayan? Una, nagsugo siya ng propeta na may kalakip na tanda, si Moises. Tama po ba? At ang tanda na yun ay may kalakip na mensahe. At ang mensahe, maghanda na. Dahil palabas na sila't patutungo na sa lupang ipinangako. Kaya, hayan ngang may pagkakakilanlan na siya sa propetang yon sa pamamagitan ng liwanag na nasa ibabaw ng propeta. May haliging apoy na sumusunod-sunod sa propetang yon. Alam po natin yan. Naglakbay doon sa ilang kasama ni Moises. Naunawaan natin yan. At pagkatapos nga ay, nagbigay siya ng tanda bilang pagtitiyak sa mga tao na hindi sila dapat matakot, mabalisa o kabahan nung sabihin niya, pagka aking nakita ang tanda, lalampasan ko kayo. Masdan niyo itong ginawa niya rito. Unang-una, naghanda siya ng isang tanda, isang mensahero. May pagkakilanlang mensahe, pagkakilanlan ng mensahero, at tanda bilang pagtitiyak ng paglalakbay ay bayad na. Patungo na sila noon sa lupang pangako. Ganyan na ganyan mismo ang ginawa niya ngayon. Ano ba ang ginawa niya? Ipinadala niya sa atin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang mensahero. At ang pagkakakilanlan na nababatay sa kasulatan, kung ano nga ba siya ay pinakilala na siya sa kalagitnaan natin, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang tanda na iyon ay katiyakan. Kaya ano pang ikinatatakot natin? Bayad na ang ating paglalakbay at tayo na pagkikilanlan na sa ating hain. Hindi niya kayo maaring biguin. Ipinangako na niya ito. Tayo meron ng pagkakakilanlan. Ang paglabas ng Israel mula sa Ehipto, gaya ng sabi ko, ay katulad ng paglabas ng nobya mula sa iglesia. Nung si Moises ay pasimulan niya ang kanyang pagministeryo noon, ang buong Israel ay nagtipon sa Gosen para manalangin at sumamba mismo galing sa iba't ibang panig ng Ehipto. Yan na yan ang gagawin ng nobya. Manggagaling sila sa lahat ng iyon ng mga oneness, two-ness, three-ness, at lahat ng iba't iba pang klase, lalabas. Kinakailangan nga. Ngayon mababasa natin dito sa mga Hebreo eto po tayo ngayon. Ang una nating dapat pagtuunan ng pansin dito, nanggaling mula sa lahat ng hiwa-hiwalay na dako, magsilabas kayo sa gitna ng kawalang pananampalataya. Ngayon, ipinangako ng Espiritu Santo na tatawag sa ganitong paraan sa huling mga araw. Magsilabas kayo sa gitna ng mga di nananampalataya. Pansinin. Makikita natin dito sa mga Hebreo 10:26. Naisulat ko yun dito, ang sabi nga rito, kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, wala nang hain pa tungkol sa mga kasalanan, kita nyo? Kung sasadyain nyong hindi manampalataya. Ngayon, kung itutuon nyo lang ang pansin nyo rito, dito sa sasabihin ko rito, bigyan nyo lang ako ng konting panahon para mailarawan ko ito ng tama sa inyo. Naramdaman ko kasi sa Espiritu na hindi yun natumbok ng tama. Kita nyo? Pansinin. Eto nga noon ng mga Hebreo, nasa paglalakbay nila sa dakong yun. Pumili ang Diyos ng 12 lalaki, o si Moises pala'y pumili, sa gabay ng kamay ng Diyos, ng mga paparoon at para tiktikan ng lupain, at babalik, para magdala sa pagbalik nila ng tanda mula sa lupain. At nung makabalik na sila, 10 sa kanila dun ang nagbalik na halos mamatay sa takot. Aba, sabi nila, ang mga Amalesita sa dakong yun. Abay, mistula tayong tipaklong sa kanila. Nung sina Josue at Caleb naman ang nagbalik, dala-dala ang katunayan, kaya natin ito. Kita nyo,
Ganyan ang mga mananampalatayang hanggang hangganan lang. Dumaan din naman sila sa mga iba't ibang bagay at nanggaling sa iglesia at umanib sa iglesia at sa mga pagbabautismo at ganong mga seremonya. Pero pagdating sa tatawid na para kunin ng tanda, ang katunayan na naroon talaga ang tanda, ang mismong buhay, na si Jesus Kristo ay hindi patay. Ibang dimensyon yun. Doon siya nakatira. Narito siya't kapiling na natin. Narito nga siya mismo sa atin ngayon. Pagdating sa ganun, hindi nila mapanipaniwalaan yun. Masyadong mahirap para sa kanila, kita nyo? At tumalikod sila, at sila'y bawat isa sa kanila ay namatay sa ilang. Walang kahit isa sa kanila ang nakatawid. At kita nyo, kung tayo di ba ng palataya, tayo mga Methodist, Baptist, Presbyterian, sana'y nakaupo ngayon dito ang dati kong tagapagturo, si Dr. Roy E. Davis. Marami nga sa inyo ang nakakakilala sa kanya dito sa Fort Worth. Marahil nakaupo siya rito ngayon. Tandang-tanda ko pa yon nung pinag-uusapan namin ang mga bagay na ito. Maraming taon na ang nakararaan. Siya ang nagbautismo sa akin sa pananampalataya sa Iglesia ng Missionary Baptist. At bumalik nga kayo rito ngayon. Kung tayo makarating na sa pinakahangganan ng lupain, magsasabi, bueno, luwalhati ng Diyos, nakapagsasalita ako ng iba't ibang wika, hallelujah, hindi yun. Kung makapagsasabi nga kayo na di nyo sinasampalatayanan ng salita na yun, kaya't may kung anong bagay na mali nga diyan sa karanasan nyo, kita nyo? Ang dapat mong gawin ay dumiretso ka doon sa lupain at saksihan mo kung anong nandun. Makikita mo doon na si Jesus ay nagbangon na. Siya'y nasa piling na natin. Kapag narinig mo na doon ang salita na kasunod ng mensahe at di mo pa rin yun pinaniwalaan, alam mo ba ang mangyayari? Kaya't nangamatay sila mismo sa ilang. Kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Yun ang sinasabi sa atin ng aklat na mga Hebreo. At ngayon masdan nyo, yamang nakikita na natin ngayon ang mga dakilang tanda ng huling panahon dito sa lupa, na ipinangako niya, hindi ba't higit na babalayan sa atin ang oras ay nalalapit na? Tigilan niyo na ang di pagsampalataya. Maglakip-lakip na tayo. Kinakailangan nating ibigin ang isa't isa at manampalataya at ibukod ang ating mga sarili mula sa sanlibutan. Pansinin niyo, hindi lang sila doon minarapat na maglakip-lakip para magumpukan at pag-usapan ng mensahe. Hiningi sa kanila na pumasok doon. Magpasailalim sa dugo. Hindi lang basta sasabihin, alam nyo, sinabi sa atin ni Moises, sinabi sa atin ng mensahero, ang sabi niya, sinabi niya sa atin na dapat nating taglayin ng dugo. Ano sa palagay nyo mga kasama? Hindi ganun. Kunin mo yung kordero at patayin at kunin mo yung dugot, ilagay yon doon sa taas. Marahil magagawa nating dumalot maupo at sangayunan ng salita at lahat na. Pero kung hindi naman natin taglay ang tanda, ano ang mabuting may dudulot nun sa atin? Wala nga. Kinakailangan mong magpasailalim dito. Wala siyang naging pananagutan sa sino man noon na wala sa ilalim ng dugo. At kaya wala rin siyang pananagutan sa kahit sino man ngayon na wala doon sa ilalim ng tanda. Ang buong sambahayan, ligtas lamang sila kung sila'y nasa ilalim ng tanda at yung tanda na yun ay nakikita. Buong sambahayan po, naniniwala po ba kayo roon? Sa panahon ngayon ay dapat lamang na alalahanin natin yan, mga kasambayanan. Ang mga anak natin, at ito ngang walang kabuluhan na bagay ng mga kabataan at rock and roll at itong mga bagay na nakikita natin, at lahat nitong Beatles at Bugs, at alam nyo ba na ang lahat ng bagay na yan ay binabanggit na rito sa aklat, sa Biblia? Nababanggit nga yan sa Apokalipsis. Siya nga, nababanggit yan doon. Kung paano ang mga tao, kita nyo, sila'y patay. Hindi sila babangon. Di sila kailanman naging walang hanggan. Niwala nga sila doon sa kaisipan, kaya sila'y maglalaho. Sila'y mabubura kailanman, ganap na mapupuksa. Paparusahan sila ng mahaba-habang panahon dahil sa kanilang ginawa. Kaya't ang anumang bagay na may pasimula ay may katapusan. Yung mga bagay lamang na walang pasimula ang walang katapusan. May nag-iisang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. Isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. At yan ang sinisikap nating makamit. Pansinin, Josue, ikadalawang kabanata ng Josue, nakapakinig yung babaeng hentil na isang patutot at ang kanyang sambahayan at dinala sila sa ilalim ng pulang lubid na siyang tanda mula sa mga mensahero ni Josue. Kinilala nung anghel ng pagkawasak ng Diyos ang tanda na yon. At yun lamang ang kinilala doon sa siyudad. Yun lamang ang hiningi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Nanupat tanging yung tanda lang na yun ang hiningi ng Diyos at yun lamang. Hindi kinilala kung alkalde man yun ng bayan, kung pinakabanal na tao ng bayan, kung sumilong man sila sa pinakamalaking simbahan sa bayan, ang buong siyudad ay bumagsak, maliban doon sa bahay na yun. Ang Diyos, tanging yung tanda lang na yun ang kinilala. Pansinin nyo,
Nakapakinig naman ang Jericho tungkol sa Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay, pero hindi nila inintindi yung babala. Ganon din ito sa mga tao ngayon na nakakapakinig naman tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos na nakalipas na ilang taon, pero hindi nila yun inintindi. Itong dakilang kapangyarihan ng biyaya at mga tanda, gaya nga nung ipinangako niya, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari ngayon. Kaya't ipinangako nga niya na magaganap ang bagay na ito. Tingnan niyo yung nangyari doon sa Sodoma. Tandaan niyo, ayan nga ang tanda ng Sodoma. Pero ang mensahero ng Malakias 4 ay pagbabaliking loob ang puso ng mga tao sa mga magulang, Pentecostal na mga magulang, pabalik sa Biblia. Hindi nga maaaring magkaroon ng ibang Biblia na iba. Ito na mismo ang buong kapahayagan ng Diyos. Tapos may magsasabing, bueno, sa bahaging ito haya't naniniwala nga ako rito, pero hindi ko lang alam sa isang yan. Ang tunay na mensahero ng Diyos ay panunumbalikin kayo sa buong bagay mismo. Kita nyo? Pansinin. Yan ang ginagawa ng Espiritu Santo. Ang panumbalikin kayo sa bawat salita ng Diyos. Naipakita na ang kanyang biyaya. Paghatol na niya ang kasunod. Marahil panatag na panatag sila noon na ligtas sila sa naglalakihan nilang mga gusaling denominasyon na taglay nila sa Jericho. Pero nalaman nilang di yun umubra. Marahil may ilan doon na marahil sa kung anong paraan ay nakapasok sila. Nakapasok yung dalawang lalaking yun. At sinabi nilang dalhit paglakip-lakipin ang mga predestinadong binhi para magsama-sama. At yung babae, kaya't ginamit niya ang kanyang bahay para maging simbahan at tinanggap ang mga mensahero. At pagkatapos ay tinipon niya ang lahat sa kanyang bayan na sasampalataya sa ilalim ng tanda. Nag-iisang babae. Sa buong napakalaking pamamalakad na yun doon, nag-iisang hamak na babae. At di kaaya-aya ang kanyang reputasyon. Marahil isa pa nga siyang itiniwalag na miyembro sa bawat simbahan sa siyudad. Subalit, naniwala siya roon sa mensaherong yun doon. At yung mensaherong yun ay nag-iwan ng tanda, ng palatandaan, at kinilala ng Diyos ang tanda na yun. At ganun din yun sa panahon ngayon. Basta tandaan nyo, nung dumating ang mangwawasak na pagkagalit ng Diyos, at yung naglalakihang sistema doon ay bumagsak, pinanatiling ligtas ng tanda ang bahay ng babae. Hindi dahil sa mabuti siyang babae. Dahil nga, nanampalataya siya't iniladlad ang tanda. Ngayon, ano kaya kung ang sinabi niya? Siya nga, sila'y may inam na kalalakihan. Nasiyahan ako ng lubos sa ibinigay nilang mensahe. Pero sa totoo lang, para bang kalokohan kung pakikinggan na magsasabit ako ng tali sa labas ng bintana ko? Ihilain ko na lang sa loob. Babagsak ang bahay. Babagsak nga ang bahay. Tanging yung tanda lamang ang kinikilala ng Diyos, gaya ng tanda ng buhay sa Ehipto. Si Josue ay tipo ni Jesus, dahil ang ibig sabihin ng Josue ay Jehovah na tagapagligtas. Siya'y tumitibo kay Jesus, sadyang nanatiling tapat sa tandang palatandaan na ipinangaral ng kanyang mensahero. Si Josue ay nanatiling tapat sa tandang palatandaan na yun. Lahat ng sumailalim doon ay naligtas sa Ehipto. Lahat ng sumailalim doon ay naligtas sa Jericho. Ang dugo ng kordero ay tumitipo ngayon sa tanda na ang Espiritu Santo ay yaong tanda para sa kapanahunan ngayon. Lahat ng nasa ilalim nito ay ligtas. Lahat ng wala sa ilalim nito ay di ligtas. Sa mga Hebreo 13:10 at 20, siya ay tinawag na walang hanggang tipan. Ang dating tipan ay isang bagay, ito na yung bago, ito na yung walang hanggang tipan. Ang Diyos, ang mga pangako ng Diyos na nakalakip sa dugo, ay pinalalaya tayo mula sa kasalanan at kahihiyan, at ginagawa tayong kaiba sa iba pa sa sanlibutan. Hindi ito yung pananamit mo ng naiba. Kahit sino kasi makakapanamit ng kaiba. Ang kinakailangan mo ay sa loob. Doon ka naiiba. Ang buhay ay nandun sa loob, wala sa pananamit. Panlabas na suot. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, pagtitiis sa Espiritu Santo. Ngayon, ang mga pangakong iyon ay nagbubunsod sa inyo na mapalaya sa kasalanan. Ipinapakita riyan ng Diyos ay di na tinitingnan ang inyong pagkakasala. Sabi nga ni David, mapalad ang taong hindi paratangan ng kasalanan ng Diyos at hindi magpaparatang kailanman ng Diyos ng kasalanan habang naroon yung tanda na yun. Dahil yung tanda na yun ay palatandaan ng kabayaran na tinanggap na yun ng Diyos. At sa ganon ay tinaglay mo yung tanda. Ang hala, binili na yun ng iyong pananampalataya. At taglay mo na ang ipinambayad na halaga ng iyong katubusan sa iyong katawan, upang siya ay iyong masamba at maipakitang lubos ang kanyang mga pangako at kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng bagong tipan ay bagong kasunduan. Ang ibig sabihin ng dugo ay buhay. Ang bagong tipan ay ang tipan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng patotoo na anupat si Jesus Kristo
ay nagbangon mula sa patay. Ipinapakita na naabot ni Jesus ang bawat hinihingi sa atin at buhay na buhay ngayon. Pinatutunayan ng tanda na siya ay buhay para bigyan tayo ng pagkakakilanlan sa Kanya ayon sa Kanyang pangako. Ngayon, papaano na ang isang tao ay mababasa niya ang Biblia at makikita niya na ipinangako niya ito at makikita si Kristo na nagbalik sa huling mga araw na ito sa inyo ng Espiritu Santo at ipinakikilala ang sarili na buhay? Ito nga yaong tanda. Ito yaong palatandaan. Ito yaong halaga na binayaran. Huwag kayong babatay sa kung anong sensasyon. May naramdaman akong malamig na gumagapang sa likod ko at may naamoy ako. Nakitang ilang dugo sa kamay ko o ilang langis. O nakamit ko ang bachelor na degree ko. O nakasayaw ako sa espiritu. Nakahiyaw ako. Nakapagsalita ako ng iba't ibang wika. Ang mga bagay na ito'y marahil ayos lang naman. Wala akong anumang laban sa mga bagay na ito. Pero hindi ito ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko rito ay yung pagkakakilanlan ng tanda, si Jesus Kristo, na bumangon at narito na sa atin ngayon. Ipinapakilala ang sarili upang pagtibayin muli ang kanyang ipinangakong salita para sa araw na ito. Amen. Kaya naman kayo at si Kristo ay iisa na. Ang Diyos at si Kristo ay iisa. Sa araw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa Ama. Ang Ama ay nasa akin, ako'y nasa inyo, at kayo'y nasa akin. Kayan nga ang Diyos na nahayag sa katawan ng tao. Ipinapakita ang kanyang sarili na buhay talaga ngayon. Makalipas ang 2,000 taon, ito nga yaong tanda. Kung di pa kayo nakakapasok dito, pumasok na kayong madali mga kaibigan. Marahil masyado ng huli ang lahat, di natin alam. Ipinakita ang presensya niya, bagong tipan, ang dugo. At ito'y buhay ngayon, nagpapatotoo. At dahil siya nga namang ginagawa niya, tayo ay nagtaglay na ngayon ng karapatan sa lahat ng binayaran niya para sa atin. Ang isang lalaki na may bautismo na ng Espiritu Santo, o isang babae na may bautismo na ng Espiritu Santo, ay may karapatan na sa lahat ng binili ni Jesus para sa atin. Dahil yun ang pinakapalatandaan na taglay na natin ito. Yun ang kapangyarihan ng pagbibili. Sabihin na lang nating sasabihin nyo, bueno, kapatid na Branham, anong ibig mo sabihin? Heto, gawin nating simple, at gusto kong makuha nyo ito ng mga may sakit. Tingnan nyo, sabihin na nating mamamatay na ako sa gutom, at alam kong ang putol ng tinapay, sabihin na lang natin na $1 na ang presyo. Tapos may isang kapatid na lalaking darating at sasabihin, ito ang $1 na kapatid na Branham. Gutom na gutom ka na kasi. Kunin mo na ito yung $1 na. Ngayon alam nyo, ako nga'y magiging ganun din kasaya na may $1 na ako sa aking kamay kung paano may tinapay ako sa aking kamay. Dahil nasa kamay ko ang pambayad na halaga. Nasa kamay ko yung sinsilyong tanda na makapagkakamit ng tinapay na yon. At nandun ngang nakalapag na ang tinapay. At ang tanging bagay lang ay hawak-hawak ko yung sinsilyong tanda, yung $1 na makabibili ng tinapay. Ako nga'y magiging ganun din kasaya na hawak-hawak ko yung sinsilyong tanda kung papaanong masaya ako na hawak ko na yung tinapay. Ngayon, kung nasa iyo na ang bautismo ng Espiritu Santo, yun na mismo yung tanda na taglay-taglay mo na ang bawat tinubos na bagay na ikinamatay ni Jesus. Pag may-ari mo na mismo, nasa kamay mo na. Matatakot ka pa bang angkinin nito? Kung ibubulsa ko lang yon at sasabihin ko, bueno, di ko alam kung may bibili ko ba yon ng tinapay o hindi. Abay, matutuluyan akong mamatay niyan sa gutom. Pero tandaan nyo nga, sasabihin nung nagtitinda ng tinapay, may isa lang akong hihingin, Ginoong Branham, isang 25 sentimo lang. Sa iyo na ang putol ng tinapay. Akin na. Amen. Ganun lang. Yan ang dahilan kung bakit hindi na tayo nakakakita ng maraming bagay na naipangyayari ngayon. Hindi nakalantad ang tanda, yung tunay na tanda. O napakarami natin mga peke ngayon. Pero ang ibig kong sabihin dito ay yung tunay na tanda. Masdan. Pagkatapos nga na mapagtanto natin at maipakita ang tanda, ang buhay na yon na kinailangan para sa tanda na yon, ang dugo na yon ay nagsasalita para sa atin. Tandaan, ang dugo ng tipan ay kinilala, kalakip ng tanda, at tinitiyak na ng salita ang pangako. Ang tanda ang palatandaan na ang kabayaran ay naibayad na para sa atin. Ngayon, kung kayo'y hindi kabilang doon, bueno, kaya't wala ka talagang makukuha. Lumalapit ka lang sa pila para sa pananalangin. Aalis pagkatapos. Lumalapit sa altar at titingala. Aalis pagkatapos. Pero, kapatid, kapag ang tanda na yun ay nailagay na sa iyong puso at nagkaroon ka na ng kabatiran na yun ay pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo na nasa iyo, may bagay nga na nangyayari. Wala nang makakapihit pa sa iyo paalis. Patid mo na kung saan ka nabibilang. Ang ganap na pagsunod sa buong salita ng Diyos ang nagbibigay karapatan sa iyo sa tanda. At wala nang iba. Mapalad ang tumutupad sa lahat ng kanyang mga utos
na sa gayon ay nagkaroon siya ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Kaya naman sa ating pananalangin, kinakailangan natin yung tanda na yon na maihandog kasama ng mga panalangin natin. Ngayon, huwag sana kayong mabigo na makuha yan. Sa tuwing ikaw ay mananalangin, kinakailangan mong ilakip ang tanda sa pananalangin mo. Kung hindi ka pa ganyan, magpatuloy ka sa pananalangin hanggang sa dumating ang tanda, dahil di ka pinangakuan na makatanggap kung ganon. Kita nyo? Dapat ngang taglay mo muna ang tanda na ito. Yun kasi ang halaga na ibinayad. Ang pananampalataya mo na sampalatayanan ito. Ngayon, palatandaan ng ganap na pagsunod. Na wag litang takot. Sinasabi sa atin ni Pablo na ang dugo ay nagsasalita ng lalong mabuting mga bagay. Sasabihin nyo, nagsasalita ang dugo? Oo, nagsasalita ang dugo. Sa Genesis 4:10, nakita natin doon na sinabi doon ng Diyos na ng dugo ni Cain o ang dugo ni Abel ay nagsalita mula sa lupa. Makikita rin natin sa mga Hebreo 12 na ang dugo ng tipan ni Kristo ay nagsasalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Kita nyo, nalaman natin na nagsasalita nga ang dugo. Nagsasalita ito para sa kapakanan mo. Yang buhay na nasa inyo ay nagsasalita mula sa nabubong dugo. Amen. Oh, kapatid, umaasa ako na makukuha yan ng lahat. Kita nyo? Kung makikita nyo lang sana ito, ito yung buhay na nariyan mismo sa inyo. Kita nyo? Ipinakikilala kayong kalakiprito ng mismong dugo na yon. Yung mismong tanda na yon. Ang ibig sabihin nga, ang dugo ay nabubuo para sa iyo. Tinanggap mo, at ang buhay ay napunta sa iyo. Nasa iyo na ang tanda. Yun ang Espiritu Santo. Kaya naman kung mananalangin tayo, kinakailangan nga na taglay natin ang tanda para maihandog natin ito, nakalakip na mga panalangin natin, gaya ng nabanggit ko. At pagkatapos ngayon, ay sumampalataya tayo para sa ating sarili, at ilantad ang tanda na yon sa buo nating pamilya, gaya noon doon sa Ehipto, sa Jericho, o maging doon sa mga gawa, 16:31. Makikita natin doon na sinabihan ni Pablo ang Romanong senturyon, ang sabi, manampalataya ka, at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Ilantad mo ito sa iyong pamilya. Kung may anak ka na di paligtas, ilantad mo lang ang tanda sa ibabaw niya, sabihin, Panginoong Diyos, inaangkin ko siya. Manatili kayo roon. Kung may nanay ka o mahal sa buhay na naliligaw, ilatag mo yung tanda na yon sa kanila, sabihin, Panginoong Diyos, inaangkin ko ito. Ilabas nyo ang lahat ng makamundong basura, palabas ng inyong pamamahay. Ihanda nyo ang sarili nyo para rito. Sunugin nyo ang lahat ng siyors nyo. Itapon nyo ang mesang ginagamit nyo sa pagbabaraha. Alisin nyo yung paninigarilyo nyo. Itapon nyo na ang di nyo pangsampalataya at mga papeles na iglesia sa basurahan, kung saan nga sila nababagay. Amen. Ayan nga't sa ganyan ay nakahanda ka na. Tapos ano na ang gagawin susunod? Pagkatapos nga'y ilantad mo na ang tanda sa panalangin na may kalakip na tunay na katibayan, tunay na pananampalataya. Ilantad mo ito. Ilantad mo ng may buong kumpiyansa. Kung iyong ilalantad ang tanda, siguraduhin mo na ikay nilinis na talaga. Kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, sa gayon ay matatamo natin ang ating hinihiling. Hanggat ginagawa niyo mga kapatid ang mga bagay na yan na mali, papaano niyo maihiling sa Diyos na gumawa ng kung anong bagay sa inyo, samantalang alam niyo sa sarili niyo na mali kayo? Yan ang dahilan kung bakit pahapay-hapay ang paglakad natin dito at pahapay-hapay ang paglakad doon. Di ko ito sinasabi para makasakit. Sinasabi ko ito para may tuwid ang dapat na may tuwid. May tama ang dapat may tama. Papaano nga kayo makatitindig mula sa mga pinagtupukan ng Sodoma at Gomora? Manumbalik kayo. Hinahayaan na lang ng mga samahan at mga ministro ang mga tao na gawin nila ang kung ano-ano at palalampasin sila sa ganon. At basta mailagay lang ang pangalan nila sa aklat ng pagdalo at tawagan silang ganito, ganoon at ano pa, gayong isa yung kahihiyan. At ano pat, ang pananampalataya ay naging ano na lang. Nasa kalimitan ay di na nila alam kung ano ba yun talaga. Sila yung maasa, pero walang pananampalataya. Kinakailangan nyo ngang manumbalik na ang lahat ng bagay ay sinuyod, paalis at nilinis. Pagkatapos nun, ay kunin mo ang iyong tanda na may pagkabatid ka lang ito si Jesus Kristo na nasa inyo, saka ilantad ito. Kung hindi mangyari ang bagay na yon, may bagay na mali. Bumalik ka. May bagay ka na mali sa iyong kamay. Ipinangako niya kasi ito. Siya mismo ang nangako nito. Ilantad mo ito. Basahin nyo sa mga taga-Epeso 2:12 minsan, kung nais nyo, at makikita nyo doon. Pansinin nyo sa mga Hebreo 9:11, maging dito, sinabi ni Pablo, pinaglilingkuran ang buhay na Diyos sa mga aral na buhay. Kaya, di ito yung sasabihin mo lang na gumagaya ka na parang isang Hebreo noon. Kukuha ng kanyang handog at paroloon. May daladalang malakit matabang guyang toro at ipapatong niya ang kamay niya sa ibabaw noon para magkaroon siya ng pagkakakilanlan doon at ibububuo ang dugo at babalik sa daan niya na inaring ganap na. Hiningi naman talaga yun ni Jehovah.
Hiningi niya. Pagkatapos, eto na ang sumunod na henerasyon. Marahil, mas nanlalamig palalo. May isa sa kanila na nanlalamig palalo. Tapos malalaman mo na lang, naging pampamilyang tradisyon na lang ito. Yan nga ang naging kahulugan na lang ng Pentecostas sa atin ngayon. Isang pampamilyang tradisyon na lang. Maupo tayong sama-sama sasabihin, hindi ba't ang ganda nung palabas sa telebisyon ngayong gabi? Ano kayang ginawa nila doon sa simbahan kanina? Panginoong Yesus, pagalingin. Kahabag-habag kita nyo. Isang pampamilyang Alam mo, nakapagsalita ko sa iba't ibang wika noong isang araw. Ako'y kabilang sa ganito, sa ganoon, alam mo. Naging isang pampamilyang tradisyon na lang. Alam niyo ba ang sinabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang inyong mga taba at mga lalaking tupang hain na umalingasaw sa aking ilong. Siya nga, ang inyong mga hain na umalingasaw na ng gusto. At maging itong mga haing Pentecostal at lahat nitong mga denominasyon nating pagkamatigas ng ulo at mga bagay na pinaggagawa at ang mga kababayan at kalalakihan natin ay kung ano-ano ang pinaggagawa nila. May anyo lang ng kabanalan. Ang lalakas ng tugtugan at may magtatalon ng taas-baba kalaunan at tapos na yon na para bang sinabuyan ng tubig kung mangyaring ang salita ng Diyos ay dumating doon at magsabi ng ilang bagay. Ano bang nangyari? Ang mga hain nyo ay nagsimula ng umalingasaw sa harap ni Jehovah. At nung panahon na yon ay lumitaw ang Isayas na yon sa eksena at sinabi sa kanila, bibigyan ko kayo ng isang walang hanggang tanda, isang birhen na maglilihi. Kita nyo? Ayan nga, hindi mga patay na seremonya at mga kredo. Hindi, bagkus buhay na mga aral. Isang buhay na Diyos na bumangon mula sa mga patay at ngayon ay nabubuhay sa gitna natin. Ang ilan sa kanila, mga iglesyang gaya noon na naniniwala sa mga patay na turo't aral, tinanggihan nila na may ganitong bagay na tanda. Bueno, may nagsabi sa akin noon, yung 12 alagad lang ang nakatanggap ng Espiritu Santo. Sila lang. Siya nga. Pero tayo na sumasampalataya sa salita, alam nating mali yun. Alam natin na buhay na presensya ito. At papaano natin nalaman na ito'y buhay na presensya ni Kristo, na ang Espiritu ay nasa piling natin, haya't ginagawa kasi nito ang siya ring bagay na ginagawa niya. Yun ang patunay. Ang isang puno ng ubas ay makikilala sa bunga na ipinamumunga nito. At kaya naman kung ang unang puno ng ubas na iyon ay uusbong at mag-iiwan ng isinulat na aklat ng mga gawa, at ito rin ang siya ring ginawa ni Jesus, ginawa ng mga alagad. Ibig sabihin, kapag uusbong muli ang puno ng ubas na iyon, ganoon na ganoon ang gagawin nito. Kita nyo, sinasabi ng mga Hebreo 13:8 na siya'y nananatiling siya pa rin. Grabe, patunay lang yan na ibinangon siya ng Diyos para sa atin, ayon sa kanyang ipinangakong salita. Isang tatak ng pangako, sinasabi ng mga taga-Epeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito ay kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Hindi hanggang sa susunod na revival, hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Yamang kayo'y nabautismuhan dito ayon sa unang mga taga-Korinto 12, at sa kanya ay ang buong kapuspusan at walang kasalanan ang makikita sa kanya. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanya at siya ay di maaring magkasala. Paano nga siya magkakasala kung ang tanda ay nandun na? Ang tanda ang palatandaan na siya ay tinanggap na. At marahil, sasabihin nyo, nagkakasala ako. Bueno, ang ibig sabihin nga niyan ay wala pa sa inyo ang tanda. Kita nyo? Yung tanda ang nagsisilbing harang, nagpapakita ng halaga ay binayar na. Sa panahon na susubukan ni Satanas na magbigay sa inyo ng, isipin nyo lang ito, sa panahon na susubukan ni Satanas na bigyan kayo ng sakit, o susubukang magbigay sa inyo ng kung anong bagay, alam nyo ba ang dapat nyong gawin? Ipakita nyo lang sa kanya ang tanda. Totoo, tinatamaan ng sakit ang Kristiyano. Ipakita nyo sa kanya ang inyong tanda, at patunayan nyo sa kanya na kayo'y biniling produkto na ng Diyos, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Hawakan mo ang tanda sa ibabaw ng pananampalataya mong dinatitinag sa kanyang pangakong salita. Ang Diyos ay nagbigay minsan ng isang palatandaang bahaghari bilang tanda. Magtatapos na po ako. Nagbigay ng palatandaang bahaghari bilang tanda. Nasa 10 minuto na lang po ito. At pagkatapos ay tatawag na tayo ng pila para sa pananalangin. Siya nga'y nanatiling tapat sa tanda na iyon. Siya nga ba? Siya nga'y tapat hanggang ngayon. Lumipas ang libu-libong taon. Siya nga'y ni minsan, maski isang beses lang, ay di nabigo na ipakita yon. Siya'y tapat sa tanda na yon. Ipinapakita lang sa atin na kahit kailan siya'y, kaya't di mabibigo kahit kailan na kilalanin ang kanyang mga tanda. Hindi ko alintanang ito si Jesus may di dumating sa loob ng 10,000 taon, yamang nasa iyo ng tanda, kanya pa rin kikilalanin ito. Maski maraming bagay pa ang magbago, at ano pa, kanya ngang kikilalanin at kikilalanin ng tanda na yon. Sinabi nga niya na kikilalanin niya. Bueno, inaasahan niya ngayon na ilaladlad natin ang kanyang tanda sa ibabaw ng bigay sa atin ng Diyos na pananampalataya ng lantaran sa mga sekta sa buong bansa at buong mundo
na di sumasampalataya na ang paniwala nila'y ang mga tanda't kababalaghan ay di lumalakip sa mga mananampalataya. At tayo'y mananatiling matapat sa tanda na ito. At ipapakita nito na ang bayad sa paglalakbay ay nabayaran na at tayo'y tinanggap na para sa pagkabuhay na maguli. Yamang nasa loob na natin ang tanda ng buhay. Isa itong masakit na mensahe, pero ito ang katotohanan. Ito ang kailangan natin, ang katotohanan. Tulungan nawa tayo ng Diyos na makilala ang katotohanan. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ipinapahayag ko na si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala akong ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo bilang tanda ngayon mismo, bago lamang ang eksodo ng paglabas ng nobya mula sa iglesia. Naniniwala akong napakarami ng walang kabuluhang mga bagay at yung mga tao'y sinasabi nilang nakasigaw sila, nakapagsalita ng iba't ibang wika. Naniniwala rin ako sa mga bagay na yan. Pero di nyo pwedeng pagbatayan ang mga bagay na yan. Papaanong makababatay kayo sa ganyan at pagkatapos itatanggi naman ang salita? Kita nyo? Ang tanda ay yung salitang napagkilala sa inyo. Nakikita ang buhay nito sa inyo. Ito nga ang Diyos na sarili niya mismo ang kanyang tagapagpaliwanag. Hindi mo ngayon masasabing, bueno, ngayon, ipaliwanag mo ang pagsasalita ko ng iba't ibang wika. Hindi ganon. Binibigyang liwanag niya ang iyong buhay sa pamamagitan ng salita. Sa puntong kukunin niya ang iyong pananalita, ang sarili mo, at napagkikilala ang salita niya doon. Di na nga kailangan ng anupamang kapaliwanagan. Dahil nandun na yun mismo. Ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. At taglay-taglay na natin ngayon ang mga pangakong ito para sa panahong ito. Oh, Dallas. Kayo no, mga kaibig-ibig na grupo rito ng mga Kristiyano. Huwag kayong magpapatangay sa ganitong bagay-bagay ng panahon ngayon na nakikita niyo sa paligid dahil maglalaho rin ito. Ilantad niyo ang tanda sa tuwina. Iladlad niyo sa hayag ang tanda. Magbasa kayo ng Biblia. Lagi kayong maging alisto sa lahat ng bagay. At kung ang Espiritu na nasa loob niyo ay di man lang makapagsabi ng amen sa bagay na yon, ibig sabihin, kailangan niyong manumbalik, palitan niyang taglay-taglay niyo ng tanda, dahil di pa niyo ito nakukuha. Alam kong napakarami nitong binatawan kong salita para sa isang hapon. At 4:30 na rin, oras na ngayon. At kung maaari makalabas tayo ng 5:00, matapos ang pila para sa pananalangin. Nananampalataya ba kayong si Jesus Kristo ay nabubuhay at naghahari na ngayon? Nananampalataya ba kayo nang sinasabi ko sa inyo ay ang katotohanan? Ito nga ang tanda, ang hinihingi. Pawang katotohanan lamang ang pwede kong sabihin. Ang tanging masasabi ko lang ay kung anong nakita ko, narinig ko, kung anong inihayag sa akin. At mangyari pa at sinasabi ko ito ng makailang libot, 10,000, ilang libong beses na ni minsan ay di ito nabigo na maging katotohanan nga. Ngayon, ang Diyos talaga ito. Ang Diyos nga talaga. Bueno, ang Diyos ba'y magbibigay ng pagmiministeryo sa isang tao na di nila alam kung ano pinagsasabi nila? Gagawin ba niya na ipagkilanlan ng sarili sa isang tagakita sa isang dako? At pagkatapos babaling at bibigyan itong tagakita ng hinaluang salita? Yun pong taong tinatanggihan ito, siya yung hinaluan. At ang Diyos ay di maaaring mahaluan. Ang Diyos ay sarili niya mismo ang kanyang tagapagpaliwanag. Tanggapin niyo na ang tanda. Huwag kayong manatili na lang sa pakikianib sa kung anong simbahan o kung anong mga seremonya o anuman. Kunin niyo ang tanda. Hawakan niyo ito. Ito lamang ang tanging bagay na kikilalanin ng Diyos. Pagdating mo sa oras na yun, pagdating mo sa kamatayan mo, siguraduhin mong hawak-hawak mo ang tanda na yon sa ibabaw mo, na may kabatiran na sa araw ng pagparito niya, sa pagkabuhay na maguling yon, ay maipapakita ko ang tanda na yon. Hindi sa katawang ito, mabubulok kasi ito, kundi rito sa Espiritu na di mamamatay kahit kailan. Ito'y buhay na walang hanggan. Ang tanda ay nakahimlay rito, at nangako siya, akin siyang ibabangong muli sa huling araw. Ang siya ring Jesus na yun noon ay narito na. Siyang mensahero. Heto na ang mensahe. At siya ang mensahero dito ngayon na ipinakikilala ang kanyang mensahe. Hindi ako ang mensahero. Siya ang mensahero. At ito ang mensahe. At kung may anumang espiritu kayo na di sumasang-ayon doon, papaano magiging mensahero? Yan ang mensahe. Tanging ang tanda lang ang makapagbibigay pagkakakilanlan dito. Amen. Pakiramdam ko'y napupuspos ako ng husto. Tunay nga, pakiramdam ko'y makalilipad ako sa mga sandaling ito ngayon. Dahil nakikilala ko siya na aking sinasampalatayanan at nakikita ko mismo ang aking buhay na may pagkakakilanlan sa kanyang pagkabuhay na maguli. Narito mismo ang kanyang presensya. Tanggapin niyo ito, mga kaibigan. Sige po, diyan sa kaibuturan ng inyong puso. Alam ko na kinagawian na nating lumapit mismo sa palibot ng altar at mananalangin. Isa po yung lumang kaisipan ng mga Methodist. Di na yan ginagawa sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, ang mga nanampalataya ay nabautismuhan.
Tama. Walang pagtawag sa pagdulog sa altar sa Biblia. Isang bagay yon na idinagdag natin na mabuti lang naman. Ano man kasing bagay na pinagpapala ng Diyos ay mabuti. Gaya ng pagpapahid sa mga tela. Walang ganoon sa Biblia. Kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at mga panapi. Kaya naman, anumang paraan ang naisin nyo, mabuti yan. Sa upuan nyo man mismo, sa may altar, saan man. Ang tanging bagay lang ay maipakita yan, yang tanda sa inyo. Pagkatapos ay siyasatin mo ang iyong sarili at tingnan mo kung anong klaseng buhay ang ibinubuhay mo. Tingnan mo kung ito pa'y nailantad na o hindi pa. Kung hindi pa ito nailalantad, ilapag niyo muna pansumandali ang hawak-hawak niyo, iwan muna sa tabi at bumalik kayo hanggang sa ang tanday ilantad na. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, marahil ako'y nakapagbitiw ng mahahapding pananalita. Pero Panginoon, paano po kakapit ang pako malibang maibaon ito? Dalangin ko, Ama, na ito'y maibaon sa puso ng mga tao, na kanila pong makita na di ito isang bagay na pakikisama lang, na hindi po ako narito para magkaroon ng pagkakakilanlan sa kung anong organisasyon, kung anong kapisanan, kung anong sekta, kung sinong tao o saganang sarili ko lang, o kanino pa man. Si Jesus Kristo po mismo ito. Paglalakipin ko ang mga organisasyong yon doon, sila'y anin ng sangbuot pawang kalahati rin ng sandosenang yun ayon sa iyong salita. Ang matandang inang patutot sa Biblia sa Apokalipsis 17, ang ina ng bawat isa sa kanila na mga patutot, at hindi sila isang lalaki. Sila'y mga patutot at lahat sila'y nagsisiping sa higaan ng kabuntuhan. At nakita namin na ginawa na nila talaga ng mga Pentecostal at lahat na. Pero Jesus, ikaw nga'y nananatiling Jesus. Iyo pong itulot na hindi sila makinig sa mensahe ng kung anong iglesia, bagkus sa mensahe ni Kristo, ang salita. Iyo nawang itulot na ikay magkaroon ng pagkakakilanlan, Panginoon, ngayon sa mga mananampalataya. Iyo pong pagalingin ang lahat ng may sakit. Iyo pong patawarin ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Aking dalangin bilang lingkod mo. Iyo pong patawarin ako sa aking mga pagkakasala, at patawarin ang pagkakasala ng mga tao rito. Nagtitiwala po ako, Panginoon. Bawat isa sa kanila ay walang duda namang nakaambag sa mga kaloob na ipambabayad para sa gusali at inilaan nila ang kanila pong sariling pera at kanilang ginawa ang lahat, Panginoon. O Diyos, dalangin ko na wala sanang kahit isa sa kanila na mapalampas ito, Panginoon. Mata mo sana ng bawat isa. Akin pong idinudulog ito ng may katapatan at gayunman, Panginoon. Kinakailangan kong maging mahigpit. Batid po namin na ang pagtutuwid ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagtutuwid. At dalangin ko po ito. At yan nga ang dahilan kung bakit itinutuwid mo ang iyong bayan, ay dahil nga iyong minamahal sila. At bawat pagkakasala ay kinakailangan ngang panagutan. At Ama, dalangin ko na iyong patatawarin kami sa aming mga pagkakasala ngayon, habang amin pong ipinapahayag ang mga ito. Kami po'y napadpad sa malayo, Panginoon. Ako po'y may pagkakakilanlan sa mga Pentecostal, Panginoon. Ako'y isa sa kanila. At aking dalangin, Diyos, na iyo po kaming patatawarin lahat, at iyo pong kunin ang ilan sa mga tagapanguna rito at ibaling sila, at itulot sila na tumuon sa Kalbaryo kahit isang beses, at sa gayon ay makakalimutan nila ang estado nila, na isang presbitero o isang obispo o ano pa man sila, at mabatid nila na walang nakakaangat sa kaharian na ito. Kaming lahat ay anak ng Diyos. Dalangin ko na iyo kaming tulungan ngayon. Mapagkilala nawa ang iyong sarili sa amin ngayon. Humihiling kami sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, bago lamang po tayo magsimula sa pila para sa pananalangin, marahil may mga narito ngayon na di pa noon nakakadalo sa ganitong gawain. Hindi ko po kayo nakikilala, pero kilala kayo ng Diyos. Kung ang mga bagay na sinasabi ko ay katotohanan, hayaan nating ipakilala mismo ito ng Diyos na katotohanan ba talaga o hindi. Yun ang magpapatunay rito. Kung nagawa niyang bumangon mula sa mga patay, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi niya sa Juan 14:12, ang sumasampalataya. Di sinabing kunwang sumasampalataya. Ang sumasampalataya sa akin ay kanyang gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Tama po ba? May magsasabi, higit ang inyong gagawin. Tama yun. Sasabihin, bueno, ipinapangaral namin ang ebanghelyo. Abay, higit yun. Gawin niyo muna ang mga bagay na ginawa niya. Patunay na yon sa akin, kita nyo? Tapos pag-usapan natin paglaon ang mga bagay na higit. May papakita ko sa inyo ang mga bagay na higit na ginagawa niya ngayon, na lalong higit sa ginawa niya noon, nung nandito pa siya sa lupa noon, at di lang yung basta pangangaral ng ebanghelyo. Siya nga, bagkus mga tanda't mga kababalaghan, wala na tayong oras para palawigin ito. Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied. Kayo'y magsisampalataya lamang, at nawa ang Diyos ng langit
na nagbangon kay Jesus Kristo mula sa mga patay at ipinakilala na siya rito ngayon na buhay sa atin pagkatapos ng 2,000 taon, ay hayan ngang ipinakikilala ang mensaheng ito na ito'y tama. Ang tanda ay kinakailangang maipahid. Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself. Ngayon, kayo na may mga sakit at suliranin, manalangin kayo nang may buong katapatan na sabihin nyo, Panginoon, ako po'y nananampalataya na ikaw ang dakilang saserdote na naihipot na habag sa aming mga kahinaan. At nabanggit sa amin ng ministro po rito na ikaw ay narito sa amin ngayon. Narito, kaya naman ninanais kong ikaw ay pumarito sa amin at ipakilala ang iyong sarili. I pray, every one of you. That's up to God to say something. Ngayon manalangin po ang bawat isa sa inyo. Ngayon heto na ang oras na ang Diyos ay mangungusap ng isang bagay. What a time. Grabing malwalhating oras. Grabe. Hangad ko na kung maaari malaman nyo ang bagay na ito. Yung pakiramdam mo na dumating na ang bagay na yon, na ang pakiramdam nga'y pagmimayari mo ang buong mundo. Amen. No devil going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still. Walang dyablo ang makakagawa ng kahit na ano. Sa isang talunan ng nilalang, ang Panginoon ko ay narito ngayon. Nasa mga kamay na natin mismo. Amen. Kung maaari lang na maging tunay na mapitagan ngayon, huwag magpalakad-lakad. Umupo lang po ng tahimik. Kayo na nasa mga silyang degulong at ganyang bagay, huwag niyong isiping wala kayong pag-asa. Manampalataya, kayo makailang beses nang dumulog sa mga pila para sa pananalangin at nabigo ng ilang ulit. Hindi yun dahil sa ministrong nanalangin para sa inyo na nabigo siya. Dahil ito sa pananampalataya nyo at iniisip nyo kasi na walang mangyayari sa inyo. Manampalataya po kayo. Heto, narito na ang liwanag. Diyan sa ibabaw ng isang itim na munting binibini sa likod. Nakatayo riyan na nakaganito ang mga kamay. Oo, ikaw ay nananalangin. Oo. Naniniwala ka ba na ako'y propeta niya o lingkod niya? Di ko po pala dapat sabihin yun dahil maraming tao natitisod doon. May mabuti kang... Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations. Heto nga ang isang puting lalaki, itim na babae. Gaya nung ang Panginoon natin at yung babae ay nandun sa may balon noon. Dalawang magkaibang lahi. Ipinaalam niya sa kanila na walang pagkakaiba sa mga lahi. Walang kinalaman dito ang kulay natin. Lahat tayo'y magagawa nga nating magsalin ng dugo sa isa't isa. Ginawa ng Diyos na isang dugo ang lahat ng bansa. You're having headaches. Tremendous headaches. Nakakaranas ka ng mga pananakit ng ulo, matinding sakit ng ulo, tapos may pasanin ka rin sa puso mo para sa batang yan dyan, at ikay matindi ang paghihirap. Ganon nga mismo. Tama po ba yon? Tama. Ito pong ginang na nakaupo malapit sa iyo riyan. Siya nga'y may kaugnayan sa iyo. Siya ang nanay mo. Tama. At may bagay nga rin na problema sa kanya. Naniniwala ba kay sa akin, ginang? Siya nga ba? Ang suliranin sa iyo ay ang pananakit ng tagiliran mo. Tama. Yang kanang tagiliran mo ang nananakit. Tama po ba? Itaas mo ang iyong kamay. Kung tama nga yun, hindi ka na nito gagambalain pang muli. Ikaw ba'y naniniwala na masasabi sa akin ng Diyos kung sino ka? Ginang Lol. Tama. Sige, umayo ko na sa daan mo. Ibinigay na sa iyo ng Panginoong Diyos ang iyong kahilingan. Diyan sa bandang dulo dyan, may isa pang itim na munting binibining nakaupo riyan, nakatingin, na para bang hapak na hapak ang pakiramdam niya. Siya'y nakatingin sa akin. Sumasampalataya siya rito. Ayan po, nakikita niyo ba ang bagay na yon sa tabi niya? Siya'y pinahihirapan ng sakit sa bato. Tama, tapos na po ito ngayon. Pinagaling ka na niya. Amen. Bakit hindi niyo magawang manampalataya? Kung kayo'y makasasampalataya,
Ang lahat ng bagay nga'y maipangyayari. Naniniwala ba kayo roon? Eto nga, tingnan niyo po ang mga itim na kapatid. Saan naroon ang pananampalataya niyo, mga puting kapatid? Ito po ang isang itim na binibining nakaupo mismo rito. Nakatingin siya sa akin. May kalakihan ng pangangatawan ng babae. May iniinda siya sa kanyang tuhod. May suliranin din siya. May iniinda siya sa puso. Oo. At nakakaramdam siya ng panghihina. May bigla na lang pumipintig at ganong bagay, lalo na kung sinusubukan mong mahiga, may humihilab. Kita nyo? Nangyari yun kagabi. Alalahanin mo, hindi ko binabasa ang isip mo, pero nalalaman ko nga ang ipinapanalangin mo. Nagnanais ka na matawag dito ngayon, at siya'y sumagot na para sa'yo. Ngayon halos di ka na nga rin makatayo ng maigi dahil sa iyong arthritis. Tama yun. At heto rin, may isa pa. May suliranin ka rin sa iyong tiyan. May kung anong tumubor yan sa loob ng tiyan mo. Tama yun. Ngayon, naniniwala ka bang ako'y propeta niya? Sasabihin ko nga ito, ano't anuman, ikaw nga'y sumampalataya at ika'y gagaling. Paano naman yung sakit mo sa tiyan? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang sakit mong yan sa tiyan? Ikaw na nakaupo riyan. Ikaw rin. Sumasampalataya ka ba? Sige, kung ganon, matatanggap mo na ang kagalingan ng iyong tiyan. Amen. Hinahangad mo nang huminto sa paninigarilyo. Ikaw riyan, binibini. Sumasampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na pahintuin ka sa paninigarilyo? Matagal mo nang nais tigilan ito. May sakit ka rin sa tiyan. Siya nga, matagal mo nang nais huminto sa paninigarilyo. Yun ang dahilan ng sakit mo riyan sa tiyan. Magagawa mo bang bitiwan na ito? Iwinawaksi ko ito sa iyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, dahil sa pananampalataya mo na humipo sa Kanya. Hinahamon ko kayo na sumampalataya sa Diyos. Ito ang isang munting ginang na nakaupo na nanalangin para sa kanyang isang mahal sa buhay na nasa ospital ngayon. Malapit nang mamatay dahil sa kanser. Tama. Isang tiyuhin. Tama. Ikaw nga'y marahil, ika'y asawa ng ministro. Kung sasampalataya ka ng buong puso mo, gagaling ang lalaking ito. Hinahamon ko kayo na manampalataya na sa Diyos. Ano ito? Ang pagkakakilanlan, ang Jesus Kristo na yon. Sasabihin niyo, ano ba ang Kristo? Siya ang salita. Nang pasimula, siya ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ang salita ay matalas pa kaysa sa isang tabak na may 2 talim, kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Hindi pa rin ba niyo nakikita na ang salita ay dumating na sa kalagitnaan natin sa huling mga araw na ito? Ito na mismo ang Espiritu Santo na ginagamit ang salita ng Diyos at ipinapakilala si Jesus Kristo na siyang tanda. Amen. Sumasampalataya ba kayo? Ilan dito ang may mga prayer card? Lahat ng may prayer card sa panig na ito rito. Tumayo po kayo sa pilang ito rito. Sige po, tumayo lang. Lahat ng nasa panig na ito. Lahat lang ng nasa panig na ito tumayo rito sa pasilyong ito rito. Hindi po, dito lang sa kanang pasilyo. Kung maaari lang po. Dito po. Sa mga aser, magsipunta po kayo sa pwesto nyo. Kapag natapos na silang lahat dito, patayuin nyo naman ang iba. Kapag natapos na sila, tapos doon naman tayo sa kabilang panig. Ngayon ang lahat po'y maging mapitagan na. Ang Espiritu Santo'y nangunguna na sa pagtitipong ito. Kaya't napakarami ng nasambit at naipangyaring patunay. Ilan po rito ang nananampalatayang narito siya? Ilan po rito ang nananampalatayang yun na nga ang tanda? Ilan po rito ang nananampalatayang ito mismo ang salita? Masdan, ilan po rito ang nakakaalam na sinabi rito sa aklat ng mga Hebreo na ang salita ng Diyos ay kumikilala ng pag-iisip na nasa puso? Ilan po ang nakakaalam niyan? Ilan po ang nakakaalam ng dahilan kung bakit nakikilala ni Jesus sa mga pag-iisip na nasa kanilang puso ay dahil siya ang salita? Ilan po rito ang sumasampalataya riyan? Ilan ang nananampalataya na yun mismo ang nandun sa mga propeta? Sila yung dinaratnan ng salita. Ngayon, kung ang salita'y babalik nga sa atin, hindi ba't yun na yun din ang gagawin nito? Kung ganon, ay papaano ng salita na napagkilanlan na rito sa salita ay mali ayon sa salita? O kahabag-habag, umitagan. Heto po, ang binibining nakaupo rito, may kung anong bagay siya sa puso niya. Siya nga, nung pagbalin ko ay bigla ko na lang nahagip yun. Hindi po ba't kayo si Ginang Grant? Hindi ko po yun alam. Pero kayo nga si Ginang Grant. Dahil nakikita ko yun sa inyo. May pagka-nervyos ka na bumabagabag sa iyo. Ang iyong anak na lalaki may kung anong bagay rin. Yung dugo niya, para bang umaagas. Hinahamon kita na iyo itong sampalatayanan. Amen. Siya ang Panginoon ng sitwasyon. Siya ang Panginoon ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, samantalang ang iyong presensya ay pinapahiran kami dito sa gusaling ito rito at nalalaman namin na ito nga ang Espiritu Santo. Dalangin ko, Panginoon, na iyo pong pagalingin ang bawat tao na gagamit ng mga panyong ito. May isang beses, itinuro sa amin sa Biblia ng iyong bayan sa mismong pagganap nila ng tungkulin, papatawid na noon sa dagat na pula, at yung dagat ay nakahambalang sa daraanan nila
sa daan nila patungo sa lupang pangako. Ang Diyos nga'y tumunghay sa pamamagitan ng haliging apoy na yun roon, na may nagngangalit ng mga mata, at ang dagat ay natakot, umurong, at ang Israel ay nakapaglakbay na patungo sa lupang pangako, sa mismong pagganap nila ng tungkulin. O Panginoong Diyos, iyo pong itulot ng iyong mga matay tumunghay sa dugo ni Jesus Kristo, pababa sa tanda na ito rito na amin pong hawak-hawak sa ibabaw ng mga panyong ito ngayon. At nawa ang bawat isang gagamit magsusuot nito, ang sakit nga'y matakot, naway umurong at mapangyari na ang bayan mo ay makatawid patungo sa pangako ng mabuting kalusugan. Ang pananalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mangyari nawa ito. Amen. Ilan po rito ang mga mangangaral na nananampalataya na mga Methodist, mangangaral na mga Baptist, mangangaral na mga Presbyterian, mangangaral na Baptist, Lutheran o mga Pentecostal? Ilan sa inyo ang sadyang nananampalatayang ito'y katotohanan nga? Lumapit lang po kayo rito at tumayo sa tabi ko habang mananalangin tayo sa mga may sakit. Halina po kayo rito, lahat ng mga mangangaral na nananampalataya. Ayos lang, hindi po ba, kapatid na Grant? Ayos lang po ba? Lumapit na po kayo, kapatid. Si kapatid na Grant ay may pagmiministeryo sa pananalangin sa mga may sakit. Isa siyang magiting na lalaki, mabuting lalaki, isang lalaking dinidinig ng Diyos at tinutugon ng panalangin. Si kapatid na Grant. Ako nga'y labis na natutuwang mailagay ko ang bisig ko sa kanya sa araw na ito at masabi yun. At siya'y kapatid ko nga. Ngayon, siya'y paparito para manalangin kasama ko. Maaari po bang sa pagdaan nyo sa pila rito, ay para bang kayo'y dumadaan sa ilalim ng krus? Kapatid, gumawa lang po kayo ng 2 pila rito, mula rito. Gumawa lang kayo ng 2 linya. Papuntahin yung iba rito. Yung iba naman sa kabila. Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here. Kapatid na Roy Borders, nasaan ka? Kapatid na Roy Borders, sa palagay ko narito siya. Tumingin po kayo rito sa mga ministro rito. Sige po, tingnan nyo nga. Napakasarap nga sa pakiramdam nito mga kapatid. Mga ministro ng krus. Lalaking titindig dito upang mapagkilanlan ang sarili nila na kalakip sa mensahe. Anong pwedeng maganap? Ngayon, Masdan, huwag niyo pong iasa ito sa mga ministro rito ngayon. Sila'y nagsipunta rito upang mapagkilanlan ng kanilang sarili. Sa pagdaan niyo po rito, kilala, hawakan niyo ang tanda sa harap niyo. Panginoong Jesus, inihahayag ko ang aking mga pagkakasala. Bilang kapalit, ipinagkaloob mo sa akin ang bautismo ng Espiritu Santo. Ako'y binili ng produkto, kasalanan, karamdaman, o ano paman, ay di na ako mahahawakan mula ngayon. Ako'y tumatawid na sa tama. Hawakan niyo lang yan, o sa harap niyo, at dumaan kayo rito, at pagagalingin kayo ng Diyos at kayo lalabas ng dako na ito na nagbubunyi, nagagalak at magaling na. Inyo po bang sinasampalatayanan ito? Ngayon, bawat isa po rito, iupo po natin ang ating mga ulo, mga kapatid, ng sama-sama. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Sadyang hindi natin alam. Wala ngang kahit anong rason para ang isang tao ay lumisan ng gusaling ito na may sakit pa rin ngayong hapon. Hawakan niyo ang tanda na yan sa inyong puso. Dumaan kayo sa pila para sa pananalangin dito, kung saan may mga ministrong inihandog na nila ang kanilang buhay sa gawain na tatayo rito. Magpapatong ng kanilang mga kamay sa inyo sa pagdaan nyo. Sasabihin nyo, para saan at ginagawa mo ito, kapatid na Branham? Gusto kong inyong lahat kayo na malaman nyo na hayangat, di po ako ang nagpapagaling. Ang mga kalalakihang ito rito ay may ganoon ding karapatan na manalangin para sa mga may sakit, gaya ng sino paman. Sa totoo lang, naniniwala nga akong sasagutin ng Diyos ang kanilang pananalangin bago niya sagutin ang panalangin ko. Ako'y pagod na't hapon at lahat na. Ako'y naniniwalang sasagutin niya ang pananalangin nila. At heto nga silang nakatayo mismo sa gitna rito upang mapagkilanlan ng mga sarili. Hindi nahiya na isang tabi ang posisyon nila. Nalulugod ako sa kalalakihang gaya nito. Ngayon mga kapatid, alam ko ang pakiramdam nyo. Ako isa sa inyo. Ako yung naghabi ng lambat ko kasama nyo dito sa Texas para hulihin ang bawat isa sa kanila na mga isda na itinalaga ng Diyos sa buhay na nasa kung saang dako. Akin lamang ginagawa ang pinakamainam na magagawa ko. Ako'y kaisa sa inyo, 100%. Kuminsan, ako'y nakakabulyaw at nakakasigaw tungkol sa mga organisasyon at mga bagay-bagay. Hindi ibig sabihin niyan ay laban po ako sa inyo, kapatid ko. Ang ibig ko lang iparating ay laban ako sa sistema na naghiwalay sa atin bilang magkakapatid nang dahil sa kung anong makarelihiyong doktrina. Tayo'y magkakapatid sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Hawak-hawak natin ang siyaring tanda na yon. Tinanggap natin ang siyaring dugo na yon. Kaya sampalatayanan po lamang natin ito. Maaari tayong magtagpo-tagpo roon, di po ba? Mga kapatid, bawat isa na nasa ilalim ng dugo. Ngayon, ako po'y naordinahan sa Baptist, marahil kayo Methodist o Lutheran, o Presbyterian, Pentecostal, Oneness, Two-ness, Three-ness, o ano pa man yan sa inyo, Church of God, ano pa man, wala pong kaso yan. Kung di tayo magkasundo sa malilit na bagay,
Kaya't kalimutan natin ang tungkol sa mga ito kung ganon. Isang bagay ang maaari nating pagkasunduan na si Jesus Kristo na ating tagapagligtas ay namatay para sa ating mga kasalanan. Bumangon muli at ipinagkaloob sa atin ang tanda. Tayo nakatayo ngayon dito, kalakip ng ating pananalangin na ipinapatong natin sa mga may sakit nating kapatid na mga lalaki at babaeng dumadaan sa pila rito. Sasampalatayanan ko nga ito ng buong puso ko. May mga bagay akong nakita ngayon lang. Amen. Alam kong iniisip niyong nababaliw ako, pero napakaginhawa ng pakiramdam ko sa pagkabaliw na ito. Kumari lang sanang manatili ako sa kalagayang ito. Siya nga po, sadyang ang napakaginhawa ng pakiramdam kong ito. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, ako po'y lalakad sa entabladong ito pababa rito upang mapagkilanlan ko ang aking sarili sa mga kapatid na narito. Aking ipagkikilanlan ang aking sarili sa kanila habang lahat kami hawak-hawak namin ang aming mga tanda sa aming mga kamay at aming mga puso. Habang sumusunod po kami sa iyong utos, napatungan ng mga kamay ang mga may sakit at sila'y magsisigaling. Nawa ang bawat isa na dadaan sa dakong ito ay maipakita nila ang kanilang tanda na natanggap na nila ang Espiritu Santo, na sila'y anak na naipanganak ng muli ng Diyos, na sinasampalatayanan na nila ito ng buong puso nila. At sa kanilang pagdaan, nawa po'y mapalayas na nila ang sakit at karamdaman ng kanilang katawan, at sila naway lumabas ng dakong ito na nagbubunyi dahil nalalaman nilang ang pananampalataya nila'y pinabuti ang kalagayan nila. At Panginoong Diyos, habang ipinapatong namin gaya sa lumang tipan ng aming mga kamay sa ibabaw ng hain para mapagkilanlan ang aming mga sarili sa hain, ipinapatong po namin ang aming mga kamay kay Jesus at ipinagkikilanlan namin ang aming sarili sa Kanya. Kanya ngang ipinatong ang Kanyang mga kamay sa amin ngayon sa pagmiministeryo. Ipinakilala ang sarili sa amin sa pamamagitan ng mga tanda't kababalaghan. At heto nga kami ngayon na ipinapatong namin ang aming mga kamay sa mga may sakit upang ipagkilanlan namin ang aming mga sarili sa mga taong ito, kalakip ng aming pananampalataya na lumalakip sa kanila. Ang karamdaman ay kailangang lumayas na at naway maipangyari ito sa pangalan ni Jesus Kristo habang kami lalakad na rito upang tanggapin na ito. Ang buong kongregasyon po'y manalangin. Si Roy o kung sino man lumapit lang dito at tumayo sa tabi ng mikropono at panatilihing tuwid ang mga pila. Tingnan nyo, habang dumadaan kayo rito ngayon, lumapit nga kayo na nananampalataya. Lumapit kayo na nananalangin. Amin ngang papatungan ng mga kamay ang may sakit. Lumapit kayo na ganoon. Manalangin. Sa pagdaan nyo rito sa linya ng mga ministro, kung kayo lumalakad na nakasaklay, ilapag nyo ang mga saklay at humayo na kayo. Kung kayo may kanser, sakit, sabihin nyo, ginawa na ng doktor ang lahat ng magagawa niya. Ginawa na niya ang magagawa niya at sinabi niya na mamamatay na raw ako. Hindi ako mamamatay. Ito po ang aking tanda, Panginoon. Iyong ipinangako ito ng 3,210. Ako'y dadaan na nga rito, kamit-kamit yon. Kita nyo? Yan ang gawin nyo. Magagawa nyo ba? Sa pangalan ni Jesus, mangyari nawa. Amen. Sige, palakarin nyo na ang pila. Only believe. Sing it with me. Only believe. Sinasampalatayanan nyo ba ito? Amen. Oh, hindi ba't kahanga-hanga siya? Ilan sa kanila na nakaratay sa mga higa na yan at stretcher, sila nga'y tumayo at lumakad na. Iniwan na nila ang mga higaan at lumakad na. Oh, bawat isa'y sadyang gagaling ngayon na mga sumasampalataya rito. Sumasampalataya ba kayo? Bigyan mo kami ng isang tipa, I love him. Sige po kapatid na babae, yung lumang awitin na yun, I love him because itaas lang natin ang ating mga boses at ating mga kamay, ating mga puso sa Diyos at awitin ito. I love him because he first loved me. Bawat isa ngayon. Ito ang isang ginang na nakatayo na mula sa silyang de gulong. Nakakapaglakad na habang inaalalayan ng dalawang lalaki. Ay, iwagayway natin ang ating mga kamay sa Diyos. I love Him. Purihin lamang natin siya ngayon, bawat isa. Luwalhati ng Diyos. Higit-higit ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoong Yesus, dahil sa iyong kabutihan at iyong presensya.
O, pinasasalamatan ka namin para rito sa tanda, Panginoon. Kami nga'y naligtas at napuspos ng Espiritu. Ang Espiritu Santo'y dumadaloy sa aming mga katawan ngayon. Lubos ka nga naming pinasasalamatan, Ama. O, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Amen. Amen. Ang bawat isa po'y magkamayan, sabihin, purihin ng Panginoon. Kamayan niyo ang kamay ng bawat isa, sabihin, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Sige po, ngayon ang bawat isa po muli. Itaas niyo ang inyong mga kamay, itaas niyo ang inyong mga puso. Ay, ipahayag niyo lamang ito na nanggagaling sa puso niyo. Ikaw ba ang magtatapos ng gawain? Ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo ng may buong pagpipitagan. Habang ipinibigay ko ang gawain ngayon kay kapatid na Grant para sa pagsasara, na pinasasalamatan ng bawat isa sa inyo. Unang-una, pinasasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, kanyang habag, at sa katiyakan na umaasa akong maipapabaon namin sa inyong puso, na tayo ay di lang nag-iisa rito. Ang ating dakilang punong kapitan ay narito sa piling natin. Ang sigaw ng hari ay nasa kampamento at pinasasalamatan natin ang Panginoon na hayang kitang-kita talaga natin ang dakila niyang kapangyarihan at dakila niyang habag. At ngayon, atin na pong iyuko ang ating mga ulo ng may buong pagpipitagan. Kapatid na Grant.